Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2961-2980. Kabanata 2961. Sigurado ka ba? Hindi makapaniwala si Levi na ang prinsipe ng Corona ay magkakaroon ng lakas ng loob na humihingi ng 3 beses sa mga kondisyong hinihingi ng orihinal na kondisyon. Ito ay isang nakakatakot na pagtatangka sa daylight robbery. Walang ibang paraan upang ilagay ito. Wala siyang gaanong hitsura, kumpara kay Hoan ang bansang nasa ika-5 sa buong mundo. May sapat na mga mahiwagang damo sa kanyang pag-imbak upang matugunan ang kahilingan ng prinsipe ng Corona. Ngunit mayroon lamang siyang hindi hihigit sa 2 o 300 piraso ng mataas na kadalisayan na mga pagtatayo na kristal. 3 toneladang lakas na kristal na enerhiya ay sobra-sobra na para hilingin ng prinsipe ng Corona. Ang pagtatangkal ng Crown Prince na pangingikil sa kanila ay walang patawad na halos nakikita nila ang kasakiman na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kondisyong itinakda ng koro ng prinsipe ay sapat na upang itulak si Hoan sa ika-3 o maging pangalawang pwesto sa listahan ng pinakamakapangyarihang mga bansa sa mundo. Ang Digital God at si Dr. Erebus ay sobrang galit na halos sumabog sila sa galit sa lugar. Ito ay kabalbalan. Mga walang hiya talaga sila. Wala pa akong nakitang lalaking kasing gaaman niya. Ang kasakiman ng tao ay walang hangganan, sigurado, ngunit ito ay malayo sa linya. Ito ay kabaliwan. Maging ang ekspresyon ni Levi ay nagdilim. Hindi siya nagkukulang ng mga mali, mula sa isang tiyak na pananaw. Makukuha niya ang lahat ng mga kristal hanggat gusto niya dahil mas madali ito kaysa sa pagpatay sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, may hangganan ang lahat. Dapat mayroong mga pagsusuri at tiwala na naruroon sa pagpapalitan ng mga pahayag. Ang ginagawa ng Crown Prince ay lumampas sa linya. Biglang naging masama ang tingin ni Levi. Nang makita ng karamihan ng mga Hoan ang ekspresyon ng 3, napangiti sila dahil alam nilang tama ang kanilang ginawang tawag. Hindi nila alam kung sasang-ayon ang 3, ngunit ang makita ang pag-aalinlangan at pagkadismaya ng 3 ay sapat na para malaman nilang nakamit nila ang kanilang layunin. Nais nilang subukan ang kanilang kasalukuyang pamamaraan pagkatapos nilang marinig na nakuha pa rin ni Redunst ang 100 kristal kahit na nasira ang record ng pagbabago ng dugo. Nang humingi sila ng 1 tonelada ng mga kristal na enerhiya at 30 mahiwagang halamang gamot, alam nila na ito ay walang iba kundi isang pagnanakaw sa araw. Gayunpaman, nang makita nila kung gaano kadesperado si Levi, gusto nilang subukan ito. Ang kondisyong itinakda nila ay maraming beses na higit pa sa hiniling ni Redunst kaya naman nagulat sila nang pumayag si Levi at dinala kaagad ang kanyang anak sa kanilang bansa. Napagtanto na nila ang kondisyong itinakda nila ay hindi pa man naabot sa ilalim ng linya ni Levi. Pagkatapos ng maikling talakayan sa kanilang sarili, nagpasya silang pigilan si Levi sa pagpasok at nagdagdag ng higit pang mga kondisyon. Malinaw na nakita nila kung gaano kadesperadong pakitunguhan ni Levi ang kalagayan ng kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak, kaya, marahil, sasang-ayon pa siya sa bago, mas mapangahas na kalagayan. Kaya naman pinagbabawalan siya ng mga ito na pumasok. Tumawa ang Crown Prince. Alam kong mahirap tuparin ang kondisyong ito, pero patas lang, di ba? Ang mga tao sa aking bansa ay hindi mag-aaksaya ng anumang pagsisikap na iligtas ang iyong anak na babae mula sa lason. Tama na yan. Pastahan ako na walang sino man sa inyo ang makakatupad sa mga kondisyon batay sa malaki at nakasimangot mong mukha. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang mga tao mula kay Hoan ay nagsimulang humimok. Pinandilatan ni Dr. Erebus ang karamihan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinisikap mong pataasin ang iyong demand on the spot. Walang sino man sa inyo ang may anumang integridad.
Tama na yan. Alam ninyong lahat na ang inyong paunang kalagayan ay lubhang sakam. Kailangan mo lang ikumpara ang iyong kondisyon sa Redunst para malaman kung hanggang saan ka tumatawid sa linya. Lahat kayo ay isang grupo ng mga sakam na bastard. Talagang nabalisa din ang Digital God. Tumawa ang Crown Prince. Hindi namin babaguhin ang kalagayan namin kahit anong sabihin mo. Kung sa tingin mo ay makakahanap ka ng mas mahusay na paraan upang maalis ang lason, huwag mag-atubiling umalis ka agad. Pauwi na kami ngayon. Aalis na sana ang mga tao nang sumigaw si Levi. Maghintay. Ang kanyang ekspresyon ay tila napakadilim. Ang Digital God at si Dr. Erebus ay agad na bumulalas. Hindi mo dapat, Mr. Garrison. Sinusubukan lang nilang samantalahin ka. Hindi sila pinansin ni Levi at napatitig sa mga taong napalingon sa likod pagkatapos niyang sumigaw. Tanong niya, sigurado ka bang ito ang kondisyon na gusto mo? Walang pagbabago. Tama, tumanggo ang Crown Prince. Sige, sigurado ka bang kaya mo talagang kunin ang mga kondisyong hinihingi ng iyong sarili? Tanong ni Levi. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Siyempre kaya natin. Kahit bigyan mo pa kami, kakayanin pa rin namin. Sigaw ng karamihan. Ngumisi si Levi. Magaling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2962. Kakaiba ang acting. Ang ngiti ni Levi ay maaaring mukhang mabait, ngunit ito ay lubhang nakakatakot sa mga mata ni Dr. Erebus at Digital God. Senyales na malapit nang magwala si Levi. Maging ang prinsipe ng Corona at ang iba pa ay masasabing may mali. Habang mas matagal silang nakikita sa ngiti, mas malinaw na nararamdaman nila ang panganib na nagmumula sa katawan ni Levi. Tumagos ang takot sa kanilang mga puso kahit na hindi nila alam kung bakit. Maging ang mga Diyos na nagpoprotekta sa prinsipe ng Corona ay nakararanas ng hindi mapigil ang takot habang nakatingin sila kay Levi. Lahat ng balahibo sa katawan nila ay tumindi sa alerto. Hinihintay ng lahat na magsalita si Levi. Sige, tutuperin namin ang kondisyon mo. Anunsyo ni Levi. Nang matapos siyang magsalita ay natigilan ang lahat sa eksena. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ang lahat ay labis na nalilito kung bakit siya pumayag ng walang pag-aalinlangan, lalo na si Dr. Erebus at Digital God. Mr. Garrison, pareho silang naguguluhan na tumitig kay Levi. Akala nila ay sisimulan niya ang isang patayan base sa mga senyales na ipinapakita niya. Ano ang nangyayari sa iyo, Mr. Garrison? Paano ka papayag sa kanilang mga kondisyon? Galit na tanong ng dalawa. Mariin na utos ni Levi, makinig ka sa akin. Ibigay mo sa kanila ang gusto nila. Kami, kahit na hindi ito matanggap ni Dr. Erebus at Digital God, wala silang pagpipilian kundi sumunod. Dinala nila ang mga tao mula sa Hoan sa sasakyang panghimpapawid upang suriin ang mga kalakal. Ang sasakyang panghimpapawid ay talagang malaki, kaya naman mayroong sapat na dapat gawin upang matupad ang kondisyon ng prinsipe ng Corona. Kaya lang, 3 tonelada ng paglilinis na kristal ng enerhiya at 100 mahiwagang gamot na ibinigay kay Hoan. Ang lahat ng mga nakikita ay totoo. Parehong ang kalidad at kadalisayan ng mga mali ay mas malaki kaysa sa kung ano ang naisip ng mga tao ng Hoan. Nakangiti silang lahat hanggang tenga, mayaman kami. Naka-jackpot na talaga tayo. Ito ay magpapalakas sa atin upang makipagkompetensya para sa 3 pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Bagamat ang kanilang mga wizard at sikretong pamamaraan ay hindi makakaya ng mga Diyos-Diyosan, ang mga iyon ay makatutulong sa pagsulong sa pakikipaglaban sa kanilang mga tao na maabot ang antas ng isang Diyos. Hindi naging madali ang paglikha ng isang Diyos dahil ang mga nagbibigay daan lamang sa mga katangian ng enerhiya sa isang tiyak na antas ay maituturing na isang Diyos. Halos nasiyahan si Hoan sa mga taong nakakaabot ng kahusayan sa pakikipaglaban sa Diyos dahil kulang sila sa antas ng antas. Gayunpaman, sa kanilang mga bagong nahanap na nahukay, sa wakas ay magagawa ni Hoan ang lahat ng mga bagay na nais nilang makamit sa mahabang panahon. Nakangiti silang lahat na kasing liwanag ng araw. Kung hindi nila binago ang kondisyon sa huling segundo, hindi sila magkakaroon ng ganoong kalaking kayamanan. Habang sila ay natutuwa na humingi sila ng higit pa, ipinaalam sa kanila ang desisyon ni Levi na minamaliit nila ang kanyang ilalim. Kung madaling sumang-ayon si Levi sa kondisyon,
pinapahintulutan ito na maaari silang humingi ng higit pa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng higit pang mga kondisyon. Gayunpaman, sila ay sapat na matalino upang hindi gawin iyon. Hindi nila isasapanganib na menas siya at hayaang mawala sa kanilang mga daliri ang lahat ng bagay na nakuha nila. Kahit noon pa man, hindi nila napigil ang magsisi na hindi humihingi ng 5 toneladang kristal ng enerhiya at 500 medikal na damo. Gayunpaman, huli na ang lahat. Hindi nagtagal, dinala ng mga tao mula sa Hoan ang lahat ng palabas-palabas ng sasakyang panghimpapawid pabalik sa kanilang bansa na may halong pananabik at panghihinayang. Upang maiwasan ang sinumang magnakaw o sirain ang kanilang bagong nakuha, mayroon silang daan-daang mga Diyos-Diyosan na nagpoprotekta dito. Ang transportasyon ng mga mata ay medyo maayos at hindi nabala. Hindi man lang nagpakita ang mga miyembro ni Idre. Ganyan kalakas si Hoan. Kung si Idre ay sumalakay, sila ay magkakaroon ng galit ng higit sa 500 mga Diyos. Magiging isang mapang wasak na labanan na mananalo si Hoan. Pasok, Mr. Garrison. Ako ay isang tao ng aking salita. Tutulungan na ngayon ng bansang ito na alisin ang lason ng iyong anak, masiglang iniaya ng prinsipe ng korona. Siya ay kumikilos na parang siya ay patas at matuwid. Isang tao sa kanyang salita. Dr. Erebus scowled sa galit. Ang walang hiyang scumbag. Isa siyang kasuklam-suklam na lobo na nakadamit ng tupa. Lahat sila ay, hindi ako makapaniwalang nagpapanggap na sila ngayon na mas magaling pa sa tunay na sila. Siya at ang Digital God ay pinanood si Levi na pumasok sa bansa ng walang pagkaantala. May mali. Ang Levi na kilala ko ay hindi kadalasang kumikilos ng ganito. Huhugot na sana siya ng espada laban sa pambubuli ni Hoan ngayon. Dahil siguro kay Evie, baka may nakatagong plano siya sa background. Ganyan dapat, maaaring madaling nakuha ni Hoan ang gusto nila, ngunit mahihirapan silang gamitin ito. Nagpasya silang magtiwala kay Levi at sumunod sa kanya sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2963. Nakakainggit. Talagang maraming tao ang nanunood sa pakikipagkalakalan nina Levi at Hoan. Sina Zyperia at Idre ay lalong nagbigay pansin sa balikat. Masyadong malakas si Hoan. Wala tayong paraan para sirain sila. Ang magagawa lang namin ay panoorin si Levi na pumasok sa bansa. Tama, mayroon silang 500 mga Diyos. Kakailanganin natin ang hindi bababa sa parehong halaga upang labanan sila. Kahit na ang Zyperia ay may ganoong karaming mga Diyos-Diyosan, duda ako na ilalabas nilang lahat ng sabay-sabay. Maaasahan lang natin na wala talagang paraan si Hoan para mawala ang lason. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon dahil ang lason na ito ay walang lunas. Hindi mo ba naisip na medyo nakakatakot na si Levi ay may ganoong klaseng pagbabago? Natupad niya ang katawa-tawang kondisyon ni Hoan. Nangangahulugan na ang aktwal na dami ng mga ipinapakita na mayroon siya ay mas malaki kaysa sa kung ano ang ipinapakita niya ngayon. Inggit na inggit ako. Hindi lang naiinggit si Idre, pati si Zyperia. Ang isa pang, misteryosong puwersa, na nanunood ng kalakalan ay ang organisasyong gustong sirain si Idre. Gusto nilang sirain ang anumang pagkakataong makabawi si Forlivia, ngunit hindi sila tanga para itapon ang kanilang buhay ng walang ingat. Walang paraan na napigilan nila ang pakikipagkalakalan sa pagitan nina Levi at Hoan dahil kamamatay lang nila sa kamay ng 500 mga Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nagpadala ng sinuman upang magpatakbo ng panghihimasok. Gayunpaman, ang balita na ibinigay ni Levi kay Hoan ang napakaraming nakikita ay nagulat muli sa kanila. Ang 5 nakakilala kay Levi noon ay nagsabi, ibig sabihin, ang mga kayamanan na taglay ni Levi ay mas malaki kaysa sa nakita natin noong isang araw. Alam naming desperado siyang tretuhin ang kanyang anak, ngunit hindi namin alam na ganoon na pala siya kadesperado. Ang mga higit na maraming mayroon siya ay dapat na beses na pa kaysa sa ibinigay niya kay Hoan. Kung makukuha natin ang mga bagay na iyon. Isang pilipit at matako ng ngiti ang bumungad sa kanilang lahat. Ang paghihiganti nila kay Idre ay ibinato sa kanilang isipan. Nagsimula silang magplano tungkol sa kung paano ulitin ang mga hitsura ni Levi mula sa kanya upang palakasin ang kanilang sarili. Hindi lang sila, maraming bansa sa mundo ang nakakuha ng mga hitsura ni Levi. Ang lahat ng mga paksayon, hindi alintana kung sila ay makapangyarihan o hindi, ay nais ang mga masasamang iyon.
Ang bansang kasalukuyang pangatlo sa pinakamalakas sa mundo ay may ideya na kunin ang mga katangian ni Levi mula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Hindi lamang nila pinaplano na bawiin ang lahat ng mayroon si Levi, ngunit pinaplano din nilang pilitin siyang sabihin kung paano at saan niya nakuha ang mga nakikita sa unang lugar. Ganap nilang makokontrol ang mga likas na mayroon si Levi. Bukod sa mga bansang iyon, marami rin sa Erudia ang talagang naging gaaman. Ang ilan sa kanila ay malakas na nagsabi na ito ay makasarili para sa kanya na mag-imbak ng napakaraming hitsura para lamang maalis ang lason ng kanyang anak na babae. Siya ang Crown King, kaya dapat ay ibinahagi niya ang mga kahihinatnan sa mga mamamayan ng Erudia sa halip na itago ang lahat sa kanyang sarili upang pagalingin ang kanyang anak na babae. Kahit na siya mismo ang nagtipon ng mga mali, naniniwala sila na hindi niya ibibigay ito kay Erudia dahil isa siyang Erudian. Maraming tao sa Erudia ang nag-iisip siya ay masyadong makasarili at moral na kinondena siya sa paggamit ng mga paglilibot upang gamutin ang walang lunas na lason ng kanyang anak na babae. Matatag silang naniniwala na dapat ay ginamit niya ang mga likas na iyon upang palakasin ang Erudia dahil sa estado ng bansa. Kahit kailan sa 1,000,000 taon ay hindi akalain ni Levi na pinag-uusapan siya ng ganoon sa likuran niya. Napakaraming tao ang tumitingin sa kanyang mga mali. Sa kasalukuyang sandali, pinasok na niya si Hoan. Sinimulan ng mga eksperto sa Hoan na iwaksi ang lason ni Forlivia. Gumamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan at lahat ng uri ng mahihirap na gamot para gawin ito. Matiyagang naghintay si Levi sa gilid para sa magandang balita. Biglang nagpakitang muli ang koro ng prinsipe ni Hoan sa kanyang harapan at sinabing, "Mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo, Mr. Garrison. Sabihin mo lang." Alam ni Levi na ang prinsipe ng korona ay may maruming intensyon. "Tingnan mo, ang kondisyon na nabanggit ko kanina ay nangyayari sa iyo na makapasok sa Hoan. Kung gusto mong tumulong kaming mag-detox o magpadala ng gamutin ang iyong anak, kailangan mong magbayad ng dagdag." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2964. Desperado na si Hoan. Tumawa ang Crown Prince ng Hoan. "Patas lang naman diba? Kung ang aming mga pagtatangka sa pagpapagaling ng iyong anak na babae ay gagana, pagkatapos ay kailangan mong bayaran kami ng higit pa." Parehong galit na galit ang mga nasasakupan ni Levi at halos hindi na napigilan ang sarili sa pagsuntok sa mukha ng prinsipe ng korona. "Doktor," Erebus greeted kanyang ngipin. "Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang walang hiyang katulad niya. Sinusubukan pa ba niyang magdagdag ng mga kondisyon? Paano kalokohan?" Hindi pinansin ng Crown Prince ang dalawa at diretsyong nakatingin kay Levi. "Anong masasabi mo, Mr. Garrison?" Alam niyang si Levi ang gumagawa ng desisyon, hindi ang kanyang mga subordinate. Malamig na deklara ni Levi, "Oo naman. Hanggat may iligtas mo ang aking anak, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo." "Iyan ang gusto kong marinig, Mr. Garrison. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging masyadong matako. Kaunting dagdag lang ang gagawin. Kung nagawa ng aming mga tao na ma-detuify ang anak na babae sa isang tiyak na antas, kailangan mong bigyan kami ng 5 tonolodex na enerhiyang kristal at 500 mahiwagang damo. At kung siya ay ganap na gumaling, kailangan mong bigyan kami ng doble niyan." Ang prinsipe ng korona ay nagsalita sa isang mapagpakumbabang tono, na para bang ito ay isang maliit na karagdagan sa kondisyon. "Paf, si Dr. Erebus at Digital God ay malapit ng dumura ng dugo. Paanong hindi ito matako? Paano siya magiging walang kahihiyan para sabihin na maliit na karagdagang iyon? Siya ay isang kasuklam-suklam, walang sawang sakam na tao. Nararapat siyang mamatay." Ang galit ay karaniwang umabot sa kanilang dalawa. Tinitigan ni Levi ang prinsipe ng korona at sinabing, "Oo naman. Simpleng bagay lang naman. Gayunpaman." "Gayunpaman ano?" tanong ng Crown Prince. "Wala lang." Napaawang ang labi ni Levi. "Gayunpaman, kailangan mo akong ipaglaban para dito. Kung maaalis ng mga taga-Hoan ang lason ni Forlivia, magiging maayos at mabuti ang lahat. Kung sila ay nabigo, kung gayon si Hoan ay nasa maraming problema." Sa sumunod na mga araw, matiyagang naghintay si Levi at ang kanyang barkada para matapos ang paggamot. Ang mga eksperto ng Hoan ay gumamit ng lahat ng uri ng pamamaraan at mahiwagang gamot upang maalis ang lason ni Forlivia.
Maging ang mga wizard mula sa mga nayon ng tribo ay tumutulong. Marami silang mga bug at uod na maaaring sumipsip ng lason sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, ang lahat ng mga bug at uod ay namatay sa lugar na sinubukan nilang sipsipin ang malakas na lason ni Forlivia. Ang lason ay hindi katulad ng unang nakita ng mga wizard noon. Ang lahat ng uri ng mahiwagang gamot at sinaunang paraan ng detoxifying mula sa bawat tribong nayon ay ginamit sa Forlivia. Gayunpaman, wala sa mga ito ang gumana. Gumamit pa ang mga wizard ng lihim na pamamaraan para ilipat ang lason sa ibang lugar, ngunit wala itong silbi. Parami ng parami ang sumubok at nabigong pagalingin siya. Ang bilang ng mga pamamaraan na natitira na maaaring subukan ng mga tao ng Hoan ay bumaba sa araw. Kakaibang kalmado si Levi at ang dalawa pa. Ito ay dahil sila ay nakatagpo ng parehong sitwasyon ng masyadong maraming beses bago. Hindi na ito bago sa kanila. Gayunpaman, nagpanik si Hoan. Naisip nila na maaari silang mangikil ng mas maraming pera mula kay Levi sa sandaling gumana ang kanilang mga pamamaraan, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Nang makita na ang kanilang mga mahahalagang bagay ay dumudulas, sila ay naging desperado. Kaya naman, iniutos ni Hoan sa lahat ng mamamayan ng bansa na humanap ng paraan para gamutin si Forlivia. Ni hindi na nila nilalayo na pagalingin siya ng lubusan. Hanggat maaari nilang ipakita na ang kanilang mga pamamaraan ay may ilang epekto sa paggamot sa kanyang kalagayan, maaari nilang gamitin ito bilang isang dahilan para mangikil kay Levi. Ang buong bansa ay nasa siklab ng galit na nagsisikap na makahanap ng anumang paraan ng detoxifying at mahiwagang gamot na maaari nilang makuha sa kanilang mga kamay upang makakuha ng higit pang mga kamay ni Levi. Inanunsyo pa ng Crown Prince na kung sino ang nakahanap ng mas maraming paraan o gamot para maalis ang lason ay mabibigyan ng malaking gantimpala. Iyon ay naging sanhi ng mga eksperto na magkaroon ng higit pang mga ideya upang gamutin siya. Si Levi at ang dalawa ay napilitang manatili sa Hoan ng ilang araw bilang resulta. Ang lahat ng mga bagong pamamaraan at gamot ay nagkaroon lamang ng hindi gaanong epekto sa pag-alis ng lason ng Forlivia. Kalimutan mo na. Sa palagay ko ay dapat na lamang tayong maghanap ng ibang paraan sa ibang lugar, iminungkahi ni Dr. Erebus. Nang malapit nang umalis si Levi at ang iba pa, hiniling ng mga mamamayan ng Hoan na manatili sila ng kaunti pa. Samot-saring mga pangako ang ginawa nila na gagawa sila ng paraan para mapagaling ang lason upang hindi makaalis si Levi. Ang ilan ay nakakakuha pa ng ideya na kunin lamang ang mga mahihinang Levi sa pamamagitan ng puwersa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay mayroon silang magandang balita. May isang bagay na maaaring magkaroon ng epekto sa lason ni Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2965. Ice bed. Sa loob ng isa sa mga nayon ng tribo, mayroong isang ice bed na umiral sa hindi kilalang tagal ng panahon. Kung ang isang tao ay humiga sa ice bed, ang kanilang katawan ay karaniwang magyelo sa oras. Pagkababa nila sa kama, babalik sila sa normal. Sa madaling salita, hanggat ang tao ay patuloy na natutulog sa ice bed, mananatili sila sa parehong estado magpakailanman. Hindi sila tatanda, at mananatiling buo ang kanilang espiritu. Sa teoryang pagsasalita, ang isang tao ay maaaring makamit ang immortalidad sa pamamagitan ng paggawa niyan dahil talagang magiging frozen sila sa oras. Iyon ay dahil lamang sa pagiging resulta nito ay lumabas sa konstitusyon ng tao. Hindi ito gagana sa isang normal na tao dahil ang yelo ay magpapalamig lamang sa kanila hanggang sa mamatay. Ang katawan ng isang tao ay kailangang maging napakalakas upang makatiis ng mahabang panahon ng pagtulog sa ice bed. Pagkatapos lamang ay ang mga tao ay maaaring ibalik ang kanilang mga function ng katawan kapag sila ay nagising. Ang ice bed ay walang epekto sa pagtatuboy ng lason, ngunit ang magagawa nito ay isil si Forlivia kasama ang kanyang lason. Ang lason ay naruroon pa rin, ngunit ang yelong ito ay lubhang magpapalaki sa oras na kailangan ng lason upang patayin siya. Ang tanging magagawa ni Levi ay sugpuin ang lason, hindi pigilan ito. Ang lason ay patuloy na kumakalat sa kanyang katawan, bagaman ito ay gagawin sa mas mabagal na bilis kasama ng yelo. Ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Hanggat natatatakan ang lason, mas matagal bago ito mapatay. Masyadong malikot ang lason.
Kung maaari nitong ubusin ang sagradong tagsibol bilang nutrisyon, kung gayon ang pagsil nito sa yelo ay hindi masyadong masamang paraan. Dinala ni Levi ang kanyang mga subordinate at si Forlivius sa tribe village na may ice bed bago siya inihiga sa kama. Napansin nila ang epekto ng ice bed sa loob ng 3 araw at nakumpirma na ito ay gumagana. Tinatakan ng yelo si Forlivia pati na rin ang lason. Parang huminto ang oras para sa kanya. Iyon ay nagpapakita na isang tagumpay. Sa wakas ay lumuwag ang nakakunot na kilay ni Levi. Aalisin ko itong ice bed. Agad niya itong dinala sa sasakyang panghimpapawid ng Digital God. Nakangiting tumango ang mga mamamayan ng Hoan na tumulong. Buti naman gumagana. Ginawa namin ang aming makakaya, Mr. Garrison. Mabilis na lumapit kay Levi ang prinsipe ng Corona. Salamat sa kabutihan. Akala ko magiging sayang ang biyahe mo dito. So, paano ang kasunduan natin, Mr. Garrison? Mabilis na nalipat ang atensyon niya sa isang sasakyang panghimpapawid na kakalapag lang. Hiniling ni Levi sa Digital God na paliparin ang sasakyang panghimpapawid na iyon sa Hoan. Inakala ng mga tao ng Hoan na ang sasakyang panghimpapawid ay puno ng 5 toneladang kristal ng enerhiya at daang mahiwagang damo na ipinangako ni Levi na ibibigay sa kanila. Kung tutuusin, ang dating sasakyang panghimpapawid ay walang masyadong natitira sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit naisip nila ang pangalawang sasakyang panghimpapawid ay naruroon upang maghatid ng maraming nangyayari sa kanilang bansa. Ang mga mamamayan ng Hoan ay nakatitig sa sasakyang panghimpapawid na may maliwanag na kasakiman. Naiinis si Dr. Erebus kaya gusto niyang samuka. Pagkatapos ay nilapitan ng Digital God si Levi at sinabing, ito ang isa pang sasakyang panghimpapawid na hiniling mo sa akin na lumipad dito, Mr. Garrison. Medyo nalilito para sa kanya kung bakit inutusan siya ni Levi na magpalipat ng ibang aircraft doon. Gusto niya si Levi na maghatid ng mas maraming akala, ngunit hindi iyon dahil walang laman ang sasakyang panghimpapawid. Kaya naman naguguluhan siya. Ano ang punto ng paglipad ng isang walang laman na sasakyang panghimpapawid? Napangisi si Dr. Erebus nang may napagtanto siya. Lumapit siya sa Digital God at may ibinulong sa tenga niya. Ngumiti ang Digital God, gaya ng inaasahan mula kay G. Garrison. Alam kong hindi niya hahayaang paglaruan siya ng ganoon ni Hoan. So yun ang pinaplano niya. Ang mga mata ng koro ng prinsipe ay kumikinang sa kasakiman nang makita niya ang sasakyang panghimpapawid. Masarap makipagnegosyo sa iyo, Mr. Garrison. Humarap siya sa kanyang mga tao at nagutos, humayo kayo at ilabas ang lahat ng mga nakikita ngayon. Nang matapos siyang magsalita, ang kanyang mga mamamayan ay agad na sumugod sa sasakyang panghimpapawid. Mag-ingat ka sa pagdadala. Kung may nasira man sa mga mahiwagang halamang gamot, papatayin kita. Hindi niya napigil ang sumigaw nang makita kung paano sila nagkakagulo. Napalitan ng gulat ang sigasig ng mga taong iyon nang mapagtantong walang nasa loob ng sasakyang panghimpapawid. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2966. Settle scores. Kamahalan, walang anuman dito. Sigaw ng grupo. Pinapantayan ng Crown Prince ni Hoan si Levi. Anong ibig mong sabihin? Isang ngisi ang pinakawalan ni Levi. Sinabi ko bang mayroong anumang bagay doon? Pinagaan ng Crown Prince ang kanyang tense na ekspresyon at nagpakawala ng tuyong tawa. Paumanhin ko, masyado kaming sabik. Ang iba naman ay hindi mapakali. Masyado silang nagmamadali sa pagtakbo pagkatapos ng sasakyang panghimpapawid nang makita ito. Total, walang sinabi si Levi. Tinitigan ng Crown Prince ang unang sasakyang panghimpapawid at nakangiting nagtanong, nandito ba silang lahat? Malaki ba ito para magkasya silang lahat? Itinoon ng lahat ang kanilang atensyon sa unang sasakyang panghimpapawid. Naubos na nila ang maraming nakikita, pagkatapos ng lahat. Baka meron pa sa loob. Gayunpaman, nagtataka sila kung ang sasakyang panghimpapawid ay may ganoong kalaking espasyo. Umiling si Levi at nilinaw, wala doon. Ang prinsipe ng Corona ng Hoan ay natarante at nagtanong, kung gayon, nasaan ito? Oh, may ipapadala ka ba na maghahatid dito, Mr. Garrison? Nagkunwaring kamangmangan si Levi at nagtanong, ano ang sasakyan? Ano ang pinag-uusapan nyo? Nawala ang ngiti sa mukha ng Crown Prince nang magtanong ito sa seryosong tono,
Hindi ba tayo nagkasundo noong ginagamot ko ang iyong anak? Kung napatunayan na ang pagpapadala ng aking paggamot, magsagawa ka ng karagdagang mga pagsubok. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo na nangako ng 5 toneladang kristal ng enerhiya at 500 mahiwagang damo? Ang iba mula kay Juan ay tumanggo. Oo, tama iyan. Gayunpaman, itinanggi ito ni Levi at sinabing, talaga. Paanong parang wala akong maalala sa bagay na iyon? Alam ni Dr. Erebus kung ano ang ginagawa ni Levi at sumama sa kanya habang sinasabi niya, hindi, nagkakamali ka. Walang ipinangako sa iyo si Mr. Garrison. Digital God chimed in, bakit nagsisinungaling kayong mga taga-Hoan? Mr. Garrison ay walang napag-usapan sa iyo. Ako iyon sa lahat ng panahon. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapadala ng shockwaves sa karamihan. Lahat ng taga-Hoan ay nataranta. Ang pag-uusap ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam ng deja vu. Mabilis na lumapit ang lahat. Ginagaya lang ba ni Levi Garrison ang dati nating taktika? Ang tinutukoy nila ay ang katotohanang binaluktot ng koro ng prinsipe ng Hoan ang katotohanan at pinakikil si Levi. Sa huli, natikman nila ang sarili nilang gamot. Sumigaw si Hoan Crown Prince, Bullshit. Paano ka naging walang hiya? Nakipagkasundo ako kay Levi Garrison mismo. Nagalit ang buong Hoan. Nagalit sila dahil niloloko sila. Ang sitwasyon ay mas mahirap kaysa noong ito ay kasama si Dr. Erebus. Mr. Garrison, magpapakatatag ka ba at aamin ka? Pinandilatan ng prinsipe ng korona si Levi at nagtanong. Walang sinabi si Levi. Sa halip, nagsalita si Dr. Erebus, ako ang nagtalakay nito sa inyo. Paano mo nasasabi ang mga tahasang kasinungalingan? Nangako kang ibabalik ng doble ang halaga ng 3 toneladang kristal ng enerhiya at 100 mahiwagang halamang gamot kung hindi magagamot ang pagkalason ni Forlivia. Bago pa makapagsabi ng anuman ang prinsipe ng korona, tumunog ang digital god, oo, tama iyan. Nangako kang babayaran mo kami ng doble ng halaga. May dagdag na sasakyang panghimpapawid dito dahil wala tayong sapat na espasyo. Sa wakas ay alam na ni Dr. Erebus at Digital God kung ano ang kinukuha ni Levi at ang kanyang intensyon na kumuha ng isa pang sasakyang panghimpapawid dito. Ang sasakyang panghimpapawid ay maglalagay ng dobleng kabayaran na ipinangako ni Hoan. Kung tumanggi silang magbayad, binalak ni Levi na ay hijack na lang sila. Iyan ay mas katulad ng Levi Garrison na kilala natin. Noon lang nila lubos na naunawaan ang intensyon ni Levi. Siya ay hindi kailanman naging isang tao upang trifledsa. Palagi niyang sinasamantala ang iba. Walang pagkakataon kung saan ang iba ay maaaring gawin ang parehong sa kanya, lalo na ang walang kahihiyan mula kay Hoan. Ang mga tao mula sa Hoan ay tunay na umaabot sa isang bakuran pagkatapos kumuha ng 1 pulgada habang pilit siyang tinutukan ng baril. Pinili ni Levi na hawakan ito dahil lamang kay Forlivia. Matapos maayos ang usapin ng Forlivia, oras na para sa Levi na ayusin ang mga marka ng minsan at para sa lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2967. Hindi madali. Hindi isang madaling gawa na samantalahin si Levi Garrison. Kinailangan ng isa na ipagpalit ito para sa kanilang buhay. Lahat ng taga-Hoan ay natulala. Hindi nila inaasahan na si Levi at ang iba pa ay gagawa ng ganoong aksyon. Sa katunayan, tiyak na hindi nila inaasahan na magkaroon ng lasa ng kanilang sariling gamot. Napakawalandiya. Ang ilang mga tao mula kay Hoan ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa pagkakasala matapos mapagtanto kung gaano sila kabastusan. Sa wakas ay naranasan nila ang galit ng mga tao sa pagtanggap ng kanilang panlilinlang at pagkukunwari. Nagulat ang prinsipe ng korona. Ano, hindi lang gusto mong ibalik namin ang regalo mo sa amin, kundi hinihingi mo rin kaming bayaran ka. Masusuka na sana siya ng dugo sa walang pakundangan na nakumpleto, gayon din ang iba mula kay Hoan. Galit sila kay Levi at sa tahasang pagtatangka ng grupo na i-scam sila. Si Dr. Erebus at Digital God ay tumawa. Nagagalit ka ba sa pagtikim ng sarili mong gamot? I bet gusto mo kaming patayin ngayon din. Ikaw, ang mga taong may mahinang pag-iisip ay tiyak na mahihimatay sa lugar sa kanilang pang-aasar. Levi Garrison, how dare you scam us? May death wish ka ba?
Dumilim sa galit ang mukha ng prinsipe ng korona habang itinutok ang daliri kay Levi. Napatitig din ang iba kay Levi. Mahigit 10 mga Diyos-Diyosan na naruroon ang nakadama na may mangyayaring mali at itinuring nila si Levi at ang iba pa. Isang malupit na labanan ang magaganap. Levi Garrison, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hanggat ibibigay mo ang 5 toneladang nasaktan na enerhiyang kristal at 500 mahiwagang damo gaya ng ipinangako, hahayaan kitang umalis ng hindi. Kung hindi, maaari kang umalis sa iyong mga panaginip at halikan ang palm sa buwan ng iyong anak. Sigaw ng prinsipe ng korona. Umangat ang mga elite at ang kanilang kakayahan sa enerhiya ay nagpapadala ng shockwave sa karamihan. Pinagbabalaan kita na huwag kumagat ng higit sa kaya mong nguyain. Walang sino man ang maaaring magsamantala sa akin. Ungol ni Levi. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Nauutol na sabi ng Crown Prince. Ibigay mo ang kinulit mo sa amin, at humihingi ako ng kabayaran. Yuyuko ako para bawiin sila sa iyo kapag tumanggi ka. Babalaan ko kayo, ang mga maglakas loob na hamarang sa aking daan ay hindi maliligtas. Walang emosyong sabi ni Levi. Si Dr. Erebus at Digital God ay nasa sabik sa inaasam-asam at sinabing, kami ay kumikilos tulad ng mga thug, ngunit bakit sa tingin namin ay nararapat? Ito ay kasiya siya. Puff, dumura ang mga tagahoan. Ito ay daylight robbery. Si Levi Garrison ay higit na walang kahihiyan kaysa sa atin. Kahit na sila ay umaasa na parang mga tulisan, si Levi at ang iba pa ay kumilos na parang itinataguyod nila ang hustisya. Halos nag-imbite kami ng mga thug sa aming tahanan. Ano ang nagawa natin? Ikaw. I yield, nauutol na sabi ng Crown Prince. Wala siyang nakitang iba pang mga salita na sasabihin. Kung tutuusin, wala pa siyang nakasalubong na mas bastos kaysa sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na humanga siya. Levi Garrison, sigurado ka bang ginagawa mo ito? Tanong ng Crown Prince. Oo naman. Kusa ba kayong nag-aabot o kailangan ko pa mismo ang mang-agaw? Ngumisi si Levi. Hindi siya tapat na tao, at binabantayan niya ang mga hindi nararapat na aksyon ng prinsipe ng korona. Gustong gumanti ni Levi, ngunit pinigilan niya ang pagpupumilit. Levi Garrison, hindi ka ba masyado? Hindi mo ba isasaalang-alang ang katotohanan na napagaling namin ang iyong anak na babae, at naginugol namin ang napakaraming nakikita para sa kanya? Gumagamit pa kami ng ice bed para sugpuin ang lason sa katawan niya. At gayon pa man mayroon kang kapangahasang looban kami. Kami ang iyong mga benefactor. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong benefactor? Sigaw ng mga tagahoan. Ngumiti si Levi. With all due respect, I do feel thankful for you guys carrying my daughter, but are you guys worthy of my gratitude? Let me tell you, ako ang tumatawag dito. Mga bagay lang ang ibibigay ko sa'yo. As I see fit, and when the mood strikes, I'm just going to snatch them back. Anong gagawin mo dyan, ha? Nagalit ang mga tagahoan sa kanyang mga sinasabi. Si Levi ay lumampas sa dagat. Garrison, sigurado ka bang pinagdadaanan mo ito? Binigyan ka namin ng pagkakataon, kaya huwag mong sisihin kapag ikaw ang may death wish. Mula ngayon, walang kahit isang balita tungkol kay Hoan ang makakalampas sa mga hangganan. Deklare ng koro ng prinsipe ng Hoan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2968. Daylight robbery. Lahat ng Hoan ay nakatutok kay Levi. Kaya naman, kinailangan nilang harangan ang lahat ng balita at pigilan ang iba na malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng bansa. Papatayin nila si Levi at aagawin ang lahat ng kanyang kayamanan. Sila ay nanumpa upang makuha ang kanilang mga kamay sa mga lihim ng mga nakita ni Levi. Sa sinabing iyon, hindi nila maaaring ipagsapalaran ang pagpapalabas ng anumang balita sa bansa. Damn it, sinimulan na ni Hoan na ipagbawal ang lahat ng pagpapadala ng balita sa labas ng bansa. May tiyak na mangyayari, at hindi namin nakuha ang pinakamaliit na ideya ng lahat ng ito. Iyon ay isang ibinahaging damdamin ng isang bilang ng mga puwersa na malapit na nagmasid sa bawat galaw ni Hoan. Nagawa ni Hoan na harangan ang kahit isang langaw palabas ng bansa nito. Kaya naman, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Maraming puwersa at tao ang nabalisa ngunit wala silang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang Hoan ay isang mabigat na bansa.
Walang sino man ang makakalagpas sa hadlang sa pagtatanggol kung magpasya ang bansa na ilagay ito. Napangiti si Levi matapos malaman na sinimulan na ni Hoan ang lockdown. Naglalaro sila sa mismong mga kamay niya. Garrison, hindi ka makakalabas dito ng buhay, gayon din ang iyong anak na babae. Sigaw ng prinsipe ng korona. Inuulit ko, ibigay mo ang mga gamit at huwag mo akong piliting bawiin lahat. Babala ni Levi. Damn it. Ayokong makita siyang nakatayo. Nagalit ang prinsipe ng korona. Agad na kumilos ang isang Diyos kay Levi. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis na tumagal lamang ng isang bahagi ng isang segundo ang Diyos upang lumitaw sa harap mismo ni Levi. Swoosh! Isang malamig na kislap ang kumislap. Nahulog ang ulo ng Diyos. Ang Diyos Crusher ay nagpakita mismo sa harap ni Levi. Natigilan ang mga tao sa Hoan sa nakita. Ano ang nangyayari? Napatay ba niya ang isang Diyos sa isang segundo lang? Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Whoosh! Ang Diyos Crusher ay hindi napigilan. Tumagos ito sa hangin sa isang sinag ng liwanag, na nakapalibot sa prinsipe ng korona. Swoosh! Swoosh! Bumulwak ang mga bahid ng dugo habang hindi mabilang na mga ulo ang pinugutan ng ulo. Hindi nagawang pigilan ng Diyos o manlalaban ang God Crusher. Nang matapos itong mag-ikot, wala nang naiwan na nakatayo sa tabi ng prinsipe ng korona. Halos 100 lalaki ang nahulog, walang ulo. Higit pa rito, may humigit kumulang 30 Diyos sa kanila. Ang iba pang sumugod sa pinangyarihan ay nabigla sa nakakatakot na tanawin. YYU, nawalan ng masabi ang Crown Prince habang nakatingin kay Levi. Nakilala niya ang espada at napagtanto na si Levi ang tagapagturo ng The Cardinal Hall General. Nakapagtataka rin ang prinsipe ng korona na mahigit 5 Diyos-Diyosan ng Kirea ang namatay sa mga kamay ni Levi. Si Levi Garrison ay ang di umano'y nakatagong ika-9 na klase na manlalaban ni Herodia, ang taong itinuring na kaaway ng Diyos. Ilang segundo lang ang kinailangan ng lalaki para patayin ang mahigit 30 Diyos-Diyosan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga kakayahan ni Levi ay nakakatakot. Nakilala na ng iba si Levi kung sino siya, kasama na ang 10 Diyos-Diyosan na sumugod lang para suportahan ang prinsipe ng korona. Lahat sila ay tumingin kay Levi na may mapupulang tingin sa kanilang mga mukha. Nagsimula silang mag-alinlangan kung magagawa nilang umalis nang hindi nasaktan kung hamanin nila ang lalaki. Tinitigan ni Levi ang koro ng prinsipe at sinabing, magpasalamat ka kapag ako ay nagpapakita sa iyo ng awa. How dare you demand for more and seek your own death? Plop! Hindi makayanan ang gayong nakakatakot na presyo, ang prinsipe ng korona ay bumagsak sa lupa. Mga butil ng nerbiyos na pawis ang tumulo sa kanyang noo habang nanginginig siya sa paralisadong takot. Ibibigay mo na ba ang mga gamit? O bukas ka lang ba para sa isang talakayan pagkatapos kung pumatay ng higit pang mga deity? Tanong ni Levi. 3. Agree ako, nauutol na sabi ng Crown Prince. Gayunpaman, isa pang ng mga Diyos-Diyosan ang sumugod sa pinangyarihan at sumigaw, hindi ka maaaring sumang-ayon sa kanyang mga pangkat, kamahalan. Paano mo hahayaan ang walang hiya na lalaking ito na gawin ang gusto niya kay Hoan? Mayroon tayong mahigit 500 mga Diyos dito. May humigit kumulang 40 hanggang 50 Diyos-Diyosan ang nagmamadaling suportahan ang prinsipe ng korona. Walang sinabi si Levi. Whoosh! Ang Diyos Crusher ay humampas muli, nag-iwan ng madugong mga landas sa landas nito. Ang grupo ng mga Diyos-Diyosan ay agad na napatay nang bumagsak sila sa lupa mula sa itaas. Hanggang noon, mayroon ng humigit kumulang 100 mga Diyos na isinakripisyo. Ang mga tao ng Hoan pagkatapos ay itinuring na marahil ang 500 mga Diyos-Diyosan ay hindi ganoong kalakihang bilang, kung tutuusin. Sasang-ayon ka lang ba sa aking mga kahilingan pagkatapos kong patayin ang higit pa sa iyong mga Diyos? Putol ni Levi. Isang pin drop na katahimikan ang naganap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2969. Ano ang gagawin mo? Nataranta na naman ang mga taga-Hoan. Hindi sila makapaniwala na nilipol lang ni Levi ang mahigit 12 ng mga Diyos sa isang pagkakataon. Para bang mga langgam lang ang mga Diyos-Diyosan sa lalaki. Sa sinabing iyon, napagtanto nila na ang pagpatay sa iba ay magiging isang piraso ng cake para kay Levi. 3A agree, ang koro ng prinsipe ay nabalisa.
Dali-dali niyang sinigaw ang iba pang kara-rating lang sa eksena, "Stop! Huwag kang gumalaw. Huwag mong ligawan ang sarili mong kamatayan." Ang ilang mga tao ay hindi tinatanggap ng mabuti ang utos at sinabing, "Kamahalan, mayroon kaming mahigit 500 mga Diyos-Diyosan sa Hoan. Bakit tayo dapat matakot sa kanya?" Oo, maaaring siya ay napakalakas na halos 100 mga Diyos-Diyosan ang hindi makakapantay sa kanya, ngunit maaari nating pastahan na ang 400 mga Diyos-Diyosan ay masupol siya. Oo, bagay ito sa dignidad ni Hoan. Gawin natin ito. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang prinsipe ng korona ay dapat kumuha ng panganib at hayaan ang natitirang mga Diyos na umahan laban kay Levi ng sabay-sabay. Naiwan si Levi na walang ibang pagpipilian. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng prinsipe ng korona. Tumingin siya kay Levi at sinabing, "Hari ng korona, pakisuyo na huwag kang kumilos. I concede hindi, we concede defeat. Sumasang-ayon kaming ibigay ang lahat ng ibinigay mo sa amin, at dodoblehin din namin ang kabayaran gaya ng hinihingi mo." Ang iba patulad ng mga matataas na opisyal at miyembro ng konseho ng Hoan ay sumang-ayon sa desisyon ng prinsipe ng korona. Hindi nila maaaring ipagsapalaran na pabayaan ang kanilang mga natitirang mga Diyos na umahan laban kay Levi. Paano kung nawala sila? Hindi lang mawawala sa kanila ang lahat ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ngunit ang kaligtasan ni Hoan ay pag-uusapan din. Si Levi ay papawiin pa si Hoan sa balat ng lupa. Masyadong nakakatakot na pag-isipan ang mga kahihinatnan na kasunod nito. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang tao na nagawang paksain ang 100 Diyos sa isang kisap mata lamang. Hindi nila maaaring ipagsapalaran na hayaan siyang patayin ang natitirang 400 Diyos-Diyosan. Kaya naman, naiwan na lamang sa kanila ang pagpili ng pagsang-ayon sa kanyang mga kahilingan. Ito ay hindi ganap na desisyon ng prinsipe ng korona dahil ito rin ang gusto ng karamihan sa mga tao ng Hoan. Walang nang ahas na kumuha ng anumang pagkakataon. Tapos iabot mo na lang sa akin ang mga bagay na iyan, at doblehin mo ang kabayaran. I think that you guys would not have enough resources kahit na humingi ako ng higit pa, sabi ni Levi nang walang emosyon. Natural, ang mga tao ng Hoan ay maaari lamang sumang-ayon. Tumingin ang prinsipe ng korona sa kanyang mga tao at nagutos, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan mo at kunin ang mga bagay na iyon para sa Crown King. May death wish ba kayo?" Pagkatapos, nagsimulang i-load ng mga tao ng Hoan ang mga nakikita sa sasakyang panghimpapawid. Hindi man lang nila na-enjoy ang resources bago nila ibalik ang lahat kay Levi. Ito ay tunay na trahedya ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Kung sumunod silang sumunod, si Levi ay magpapatuloy sa isang pagpatay. Hindi lamang nila ibinalik ang mga nahukay na kanilang kinukuha mula kay Levi, ngunit hindi nila ito kabayaran. Bilang resulta, halos nabura ni Levi ang lahat ng iba pang mga bagay na nasa kamay nila. Hindi maipaliwanag ang sakit na naramdaman nila. Gayunpaman, nakamasid lamang sila sa galit habang ang kanilang mga kamao ay humihigpit sa isang bola. Pinandilatan ng mga tao ng Hoan si Levi sa paraang nais nilang balatan siya ng buhay. Nakatingin lang sa kanila si Levi at ngumiti. "Bakit? Hindi ba kayo nasiyahan sa kinalabasan? Bakit hindi natin ito labanan?" Natahimik ang mga tao sa Hoan. Ang mga labi ng koro ng prinsipe ay kumikibot sa inis. Walang nang ahas na tanggapin ang hamon. Alam na alam nila na walang kahit anong deity ang makakalaban kay Levi. Kahit na hindi naging madali para sa kanila ang pag-iipon ng mga yamang iyon, ang buong bansa ay nasa panganib kung sila ay papatayin ni Levi sa oras na iyon. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi lunukan ang galit. Gaano man ka-arrogant at kawalang hanggan si Levi, hindi nila kayang tawirin ang lalaki sa anumang paraan. Malapit na silang sumabog sa galit. Pagkaraan ng ilang oras, ang lahat ng mga mali ay sa wakas ay naload sa 2 sasakyang panghimpapawid. Nais lamang ng mga taga-Hoan na maipaghiganti nila ang insulto pagkatapos nilang maging mas malakas sa darating. "Mr. Garrison, dapat na tayong umalis, Dr. Erebus Egg Levion. Siya at ang Digital God ay magpipilot ng isang sasakyang panghimpapawid bawat isa. Maghintay ka," sabi ni Levi habang hindi natinag. Naging curious ang lahat sa kanyang intensyon. Nagtanong ang prinsipe ng korona, "May iba pa bang hinihiling ang Crown King? Pwede bang
Itinuring niya na si Levi ay salungat sa kanyang mga salita, o siya ay magdadagdag sa kanilang mga kondisyon. Matagal na akong kinasusuklaman. Wala ka bang pakialam kung patayin na lang kita? Sabi ni Levi sa Crown Prince. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2970. Kunin mo na lang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot muli ng shockwave sa karamihan. Nanlaki ang mata ng lahat na hindi makapaniwala sa lalaki. Iyon ba ang dapat ipakahulugan sa kanyang motibo? Si Levi Garrison ba talaga? Sinabi niya lang ba na papatayin niya ang Crown Prince dahil sa matagal na niyang pagkamuhi sa Crown Prince? Maging si Dr. Erebus at Digital God ay natahimik. Naisip nila na naayos na ang usapin, kasama ang dalawang sasakyang panghimpapawid na punong-puno na. Parang hindi. Ako. Natigilan ang Crown Prince habang nakatingin ng blanko kay Levi. Tiyak na hindi niya inaasahan na magtatanong ang lalaki ng ganoong tanong. Ay, nang may sasabihin pa sana ang Crown Prince, isang malamig na kislap ang kumislap. May lumabas na madugong linya sa mismong neckline ng Crown Prince. Lahat ng naruroon ay natigilan. Hindi nila inaasahan na agad kumilos si Levi. Ang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang awa para sa prinsipe ng korona. Lahat ng naruroon ay natarante na tila hindi sila mapakali sa gulat. Klop, napahawak na lamang sila sa kanilang sarili matapos bumagsak ang katawan ng prinsipe ng korona sa lupa. Alam mo ba ang ginawa mo kanina? How dare you kill the Crown Prince? Ang mga tao ng Hoan ay kumulo sa galit habang sila ay bumubulusok kay Levi. Habang nakahover sa harap niya ang God Crusher, sabi ni Levi, gusto mo ba akong patayin? Lumapit ka sa akin. Buzz, buzz. Napaungol si God Crusher sa tuwa. Kahit na pinatay ang koro ng prinsipe, at ang lahat ay kumukulo sa galit, wala ni isang tao ang nangahas na humakbang at ipaghiganti ang prinsipe ng korona. Lahat ay nagtapon lamang ng mga daggard na tingin kay Levi at hindi natinag. Hindi nila maaaring ipagsapalaran ang pagkakataon. Ang buong Hoan ay magiging isang goner kung natalo sila sa peligrosong taya. Kaya naman, hindi sila makalaban, anuman ang gawin ni Levi. Gaya ng inaasahan, walang nangahas na kumilos pagkaraan ng ilang oras. Ngumiti si Levi at nag-anunsyo, aalis ako kung walang aakyat. Huwag kang umiyak ng masama at akusahan akong pinagkaaitan kayo ng pagkakataong ipaghiganti ang inyong prinsipe ng korona. Lahat ng mata ay nakatutok kay Levi habang sumakay siya sa eroplano at umalis. Kamahalan, Levi Garrison, isinumpa namin na ikaw ang aming kaaway. Ipaghihiganti natin ang ating Crown Prince. Maghintay ka lang. Ang mga taga-Hoan ay nagiyakan sa dalamhati. Kasabay nito, sinimulan nilang linisin ang mga nagkalat na katawan sa pagtatangkang paksain ang mga madugong landas. Lumapit ang ilang talino ni Hoan at nagutos, kailangan nating hadlangan ang lahat ng balita tungkol sa pagkawala ng 100 Diyos-Diyosan at pagkamatay ng Crown Prince. Walang sino man sa labas ng Hoan ang makakaalam nito. Akala nila ay makakalaban nila si Levi pagkatapos na hamarang ng prinsipe ng korona ang lahat ng balita na makaalis kay Hoan. Gayunpaman, hindi nila iniisip na kailangan nilang gumamit ng parehong taktika upang itago ang pagkamatay ng prinsipe ng korona. Bilang resulta, walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Hoan. Ang alam lang nila ay nakaalis ng bansa si Levi ng ligtas at ang katotohanang umalis siya na may dalang ice bed. Nabatid din na may isa pang aircraft ang lumapag sa Hoan. Inakala ng mga tagalabas na si Hoan ay humingi ng isa pang round ng probisyon mula kay Levi at wala ng iba pa. Dahil ang kanilang palagay ay ganap na kapanipaniwala, natural na ipinapalagay ng publiko na ito ang katotohanan. Gayunpaman, lampas sa kanilang mga imahinasyon na ang dagdag na sasakyang panghimpapawid ay upang ibalik ang sariling mga panonood ni Levi. At muli, inakala ng publiko na walang kahihiyang humingi si Hoan ng sunod-sunod na pag-ikot ng mga sumusunod na ibibigay sa kanila. Ang katotohanan na si Hoan ay may napakaraming mga Diyos-Diyosan at walang katapusang mga pagkakamali ay sapat na upang gawing isang kakilakilabot na presensya ng bansa dahil ito ay malinaw na nasa isang pataas na tilapon. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang mga ngahas na pukawin ang gayong bansa. Itinuring ng publiko na ang katotohanan na nagawa ni Hoan ang pag-extort ng napakaraming mahuhusay mula kay Levi ay batay sa 2 puntos.
Ang una ay si Levi ay isang lalaking magbibigay ng kahit ano para masiguro ang kaligtasan ng kanyang anak na babae, si Forlivia. Ang pangalawa ay ang bilang ng mga mahuhusay na mayroon si Levi ay dapat na talagang sagana na ang mga tao ay sapat na bukas palad upang ibigay ang mga ito bilang kapalit ng mga bagay na kailangan niya. Sa conclusion, si Levi ay isang madaling pantirya, isang mababang hanging prutas. Kaya naman, maraming partido ang nagsimulang makakuha ng mga ideya tungkol sa pangingikil sa lalaki. Dahil napakaraming nakuha ni Hoan mula sa kanya sa pamamagitan ng pagiging walang hiya, bakit hindi na lang natin babalikan ang mga likas mula kay Levi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2971. Si Levi ay makasarili. Iyon ang kaisipang pumasok sa ulo ng isang taong may di kapanipaniwalang kapangyarihan at impluwensya. Sa halip na magpagulong-gulong tulad ng ginawa ni Hoan, binalak nilang hindi nakawin ang mga negatibo. Dahil si Levi ay nagtataglay ng masaganang hitsura, sino ba ang hindi matutokso na looban siya? Siyempre, hindi naman siguro sila magkakaroon ng ideyang iyon kung alam nila ang nangyari kay Hoan. Sa kabila ng mga pakinabang ng isang bounty, mayroon din itong mga disadvantages. Inilantad nito ang katotohanan tungkol sa mga pinagkukunang yaman na nasa pag-aari ni Levi, na naging dahilan upang marami ang nagbalak laban sa kanya upang makuha nila ang mga ito para sa kanila. Wala ring ideya si Levi na kahit ang mga nasa labas ay hinahabol ang kanyang mga hitsura. Sila ang mga taong nakilala ni Levi sa panahon ng puyo ng tubig sa South Pole, at sila ay mula sa Ecclesiastic Order. Nakipagkita silang apat sa kanilang iba pa sa isang lugar sa Erudia para pag-usapan ang kanilang mga plano. Hindi ako makapaniwala sa bundok ng resources na mayroon si Levi. Ang mga mahiwagang damo na pag-aari niya ay ang magagandang bagay. Lahat sila ay may pinakamataas na kalidad. Kahit na ang kadalisayan ng mga kristal na kahusayan ng enerhiya ay wala sa mundong ito. Mas mahusay sila kaysa sa karaniwang ginagamit natin. Sabi ng isa sa kanila. May tanong pa, I wonder how he got all those resources. Aagawin ba talaga natin sa kanya? Come to think of it, hindi ba siya nagsusumikap na magpagamot sa kanyang anak? Kung iyon ang kaso, maaari kaming magmungkahi ng isang pakikipagkalakalan sa kanya. Mag-aalok kami na tumulong sa paggamot sa kanyang mga babaeng kapalit ng kanyang mga likas na anak. Isa pang pipe up. Pero nabalitaan ko na nalasan siya ng final malice. Hindi magiging madali ang gumawa ng antidote para doon. So ano? Ang Ecclesiastic Order ay mayroong pangalawang volume ng Poison Handbook. Sa pamamagitan nito, makakagawa tayo ng panlunas sa lahat ng lason. Kung alam ni Levi na ang Ecclesiastic Order ay nagkaroon ng interes sa kanya at kay Forlivia, tumalon siya sa tuwa. Ang kanyang paglalakbay sa Hoan ay hindi nag-aksaya ng oras. Nang hindi nagbibigay ng anuman, hindi niya nakuha ang kanyang mga nakuha at nakakuha pa ng isang ice bed. Bahagyang naibsan nito ang kanyang pag-aalala. Ang ice bed ay aktwal na nagtatrabaho upang maisara ang kanyang katawan pansamantala mula sa mga epekto ng lason. Gayunpaman, mas mabuting ipagpatuloy ko ang pagbabantay. Ang lason na iyon ay hindi ordinaryong lason, at ang lahat ng ito ay maaaring isa lamang ilusyon. Nang lumabas ang balita na tinupad ni Levi ang mapangahas na humiwalay ni Hoan, marami ang dumagsa sa una upang mag-alok ng kanilang tulong. Inirerekomenda nila ang kadalubhasaan ng mga mahuhusay na individual, nagmumungkahi ng napakaraming solusyon, at nagdadala pa ng mahiwagang gamot. Sa kasamaang palad, marami sa kanilang mga mungkahi ay walang silbi. Pero noong araw na iyon, biglang sumulpat ang mga tao dahil may bone to pick sila ni Levi. Sumigaw sila ng malakas, nagdulot sila ng kaguluhan. Nang ipaalam ito ni Dr. Erebus kay Levi, inutusan ng huli na papasukin nila ang magulong grupo. Nang makapasok ang daan-daang tao, sinimulan nilang sigawan si Levi. Bilang Crown King ni Erudia, naging napakamakasarili mo. Hindi pa kami nakakita ng taong kasing selfish mo. Hindi ka karapat-dapat sa iyong titulo. Tinitigan sila ni Levi sa sobrang pagkalito. Ako, makasarili. Anong nangyayari? Paano ako naging makasarili? Bilang Crown King ni Erudia, inilaan ko ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Namuhunan ako ng halos lahat ng oras at lakas ko at itinaya ko pa ang buhay ko. Lahat ay nasa puso ang pinakamagandang interes ni Erudia.
Sinasalot ng panganib ang aking mga araw, at hindi ilang beses akong kumatok sa pintuan ng kamatayan. Ano man ang aking tungkulin sa bansa o ang aking titulo ng Crown King, malinis ang aking konsensya. Ang mga tao ay dapat na lubos na nagpapasalamat sa aking proteksyon kay Erudia. Patuloy akong nagsisikap na protektahan ang bansa, kapwa nakikita at hindi nakikita. Mayroong dalawang pinakamalaking pagtatangka na magdulot ng pinsala kay Erudia, at ako ang humadlang sa kanila, makasarili. Paano? Kailan pa ako naging makasarili? Kailan ko ba ipinagkanulo ang bansa para sa pansariling pakinabang? Lahat ng ito ay kasinungalingan. Kumpleto at puro kalokohan. Humarap si Levi sa mga tao at malakas na nagtanong, sino ka sa palagay mo? How dare you come here and start accusing me of being selfish? Anong karapatan mo para gawin yun? Levi Garrison, tinatanggihan mo pa rin ba? May sumigaw. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa sa iyong titulo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa mga taong iginagalang ni Erudia? Nakita mo na ba ang estado ni Erudia ngayon? Ikaw naman, ano ang nagawa mo? May pakialam ka ba sa nangyayari kay Erudia? Kung hindi makasarili ang ugali mo, ano? Kailangan mo pa bang tanungin kami kung ano ang ginawa mo? Hindi ba dapat mas alam mo ito kaysa sa iba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2972. Gumagawa ako ng sariling desisyon. Lalong naguluhan si Levi habang patuloy silang nagpaulan ng sunod-sunod na pamumuna sa kanya. Anong ginawa ko? Bakit parang baliw na sila at inaatake ako ng ganito? Galit na galit, sumagot si Levi, ano ang ginawa ko na napakamakasarili? Pakipaliwanag kung ano ang ginawa ko. Ang pinuno ng karamihang humakbang at nagtanong, Levi Garrison, hindi ba totoo na marami kang nakikita? Wala ka bang tambak ng mga mahiwagang gamot at mga kristal na enerhiya? Hindi mo ba sila ipinamimigay sa mga balde? Tumanggo si Levi. Totoo naman. Ngunit ang bagay na ito ay hindi kailanman inilihim. Hindi pa ba alam ng lahat ang tungkol dito? Sa katunayan, marami akong makita. Higit pa sa may isip mo. Dahil hindi naman lihim ang impormasyon, inamin niya ito kaagad. Eksakto. Marami kang nakikita. Ngunit nabigyan mo na ba si Erudia ng anumang mahiwagang damo? Nabigyan mo na ba ang bansa ng isang piraso ng enerhiya na kristal? Ang sagot dyan ay hindi. Walang nakuha si Erudia. Galit na sagot ng pinuno. Tama siya. Hindi mo kailanman ibinahagi ang alinman sa iyong mga hitsura sa Erudia. Inilagay namin ang aming pag-asa sa iyo, sa pag-aakalang gagamitin mo ang iyong mga pangangailangan upang tulungan si Erudia na bumangon. Gayunpaman, ang aming pasensya ay naging walang kabuluhan. Kaya dumiretso na kami sa iyo. Idinagdag ng isa pang tao. Ang mga salitang iyon ay pumukaw sa galit ng mga tao, at sila ay naging maingay na protesta. Namulat ang realisasyon kay Levi. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang lahat ay nabalisa at tinawag siyang makasarili. Kaya pala galit na galit sila. Ako ay makasarili sa hindi pagbabahagi ng aking mga hitsura kay Erudia. Sa isip nila, ang unang bagay na dapat kong gawin ay ibigay sila sa bansa, ngunit hindi ko ginawa. Kaya naman, selfish ako dahil hindi ko inuna ang kabutihan ni Erudia, at hindi ako karapat-dapat na maging Crown King. Katawa-tawa. Ito ay talagang katawa-tawa. Ito ba ang kahulugan nila ng pagiging makasarili? Nakalimutan na ba nila lahat ng ginawa ko noon? Ang mahalaga lang sa kanila ay hindi ko binigay ang resources ko kay Erudia. Siyempre, alam ni Levi na kakaunti lang ang nag-iisip ng ganoon at ang karamihan ay nagpapasalamat sa kanya. Ngumiti siya ng pilit. Kailangan ng lahat ng uri upang makagawa ng mundo, kabilang ang mabuti at masama. Kaya naman, hindi maiiwasang may mga taong ganito. Ang mga Fritz King Beastard na ito. Ang mga nakikita na iyon ay akin. Ako ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanila, at ibibigay ko sila sa sinumang gusto ko. Maraming salamat. Itapon ko man sila sa basurahan o ipakin sa mga aso ang mahiwagang damo, iyon ang tawag ko. Wala akong obligasyon na iulat kung ano ang ginagawa ko sa mga gawain, ni ang Erudia ay may ganoong mga patakaran. Wala akong obligasyon na magbigay ng kahit na sino. Ang mga sumusunod ay pag-aari ko, at ako ang gagawa ng sarili kong mga desisyon. Mas isipin nila ang sarili nilang negosyo. Tsaka,
Gagamitin daw sila para maghanap ng antidote para kay Evie. Sa tingin ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga sumusunod na iyon ay walang kinalaman sa iyo. Para magamit ko sila sa pagkuha ng panlunas sa anak ko, malamig na sabi ni Levi. Ang kanyang tugon ay nagdulot ng panibagong gulo ng galit na protesta mula sa karamihan. Tama lang na gamitin mo sila para iligtas ang anak mo, pero kailangan mo ba iyon? Mayroon kang abundance of resources, kaya bakit hindi mo bigyan ng bahagi si Erudia? Narinig namin na tinutulungan ka rin ng mga Dragonites at ng mga taga-The Cardinal Hall na malaman kung paano gagamutin ang iyong anak. Hindi ka ba nagpapasalamat sa tulong nila? Maaaring nasa matinding kalagayan ang iyong anak, ngunit si Erudia ay nasa gitna din ng isang krisis dahil sa kasalukuyan ay wala tayong Diyos. Bakit hindi mo gagamitin ang iyong mga mali para iligtas kami? Malinaw, wala kang pakialam kay Erudia. Pagdating dito, pipiliin mo ang iyong anak kaysa sa iyong bansa. Walang halaga sa iyo si Erudia. Siya lang ang inaalala mo. Wala kang magagawang makita ang mas malaking larawan. Para sa kapakanan ng iyong anak, handa mong ilaan ang buhay ng lahat sa Erudia. Ang gusto kong malaman ay kung sa palagay mo ay mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa lahat ng buhay ng mga mamamayan ni Erudia. Higit sa lahat, ibinigay mo ang iyong resources sa ibang bansa para iligtas ang iyong anak. Kung mas malakas sila, mas may banta sila kay Erudia. Napag-isipan mo na ba iyon? Higit pa, hindi ka pa nakakahanap ng panlunas, kaya lahat ng ginawa mo ay walang kabuluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2973. Ang pinaka nakakakilabot na emosyonal na pang-blackmail. Hindi mo ba naisip na dapat mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay-bagay? May mga mas mahusay na paraan, alam mo ba? Dapat mong hayaan munang palakasin ang iyong mga pagsunod kay Erudia. Makikinabang din iyan sa anak mo, hindi ba? Iyan ay may katuturan sa akin. Kahit na dumating sa iyo ni Forlivia, dapat mong tandaan na anak siya ng Crown King. Dapat lagi siyang handa na isakripisyo ang sarili para sa higit na kabutihan. Hindi ba sulit para kay Erudia? Siyempre, hindi namin siya literal na sinasakripisyo. Naniniwala ako na ibigay mo ang iyong mga katangian sa Erudia. Gagawin ng bansa at ng mga tao nito ang lahat sa kanilang makakaya upang gamutin ang Forlivia. Kung kami ay prangka, sasabihin namin na anak mo ay may utang kay Erudia. Ito ang pinakamaliit na magagawa mo para sa bansang ito. Bilang tugon sa hiyawan ng mga tao, tumawa si Levi bilang panunuya. Sandamakmak na bullshit. Ito ang pinakamasamang emotional blackmailing na naranasan ko. Napakalakas ng loob ng mga taong ito na sumakay sa kanilang mataas na moral na kabayo upang hilingin sa akin na gumawa ng gayong sakripisyo. Maging si Dr. Erebus at ang Digital God ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig at nasa bingit ng pagtatanong kay Levi para sa pagprotekta sa mga taong iyon. Gayunpaman, hindi lahat ay nagbahagi ng parehong opinyon, dahil ang Divine Brigadier at ilang iba pa ay may iba't ibang pananaw. Levi, dapat mong makita kung gaano karami sa amin ang sumang-ayon na kailangan mong gawin ito, tinig ng pinuno ng grupo bago sumenya sa iba na magdala ng banner. Sa sandaling ay lahad nila ang banner, nakita ni Levi na puno ito ng libu-libong pirma. Ang petisyon na ito ay nilagdaan ng libu-libong tao na humihimok sa iyo na idirekta ang mga katangian sa Erudia. Iniisip nating lahat na iyon ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Siyempre, hindi ibig sabihin na iiwan namin ang anak mo para mamatay. Sa pagsasama-sama ng aming mga mali, ang pagpapagaling sa kanya ay hindi dapat maging isang problema. Nakatitig sa banner, nakita ni Levi na hindi kapani-pani walang katawa-tawa. Isang petisyon. Baka magkagulo rin sila. Dahil lamang sa mayroon silang mga numero, iniisip ng mga taong ito na maaari nilang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Tingnan mong mabuti ang lahat ng mga pirma, Levi. Dapat pag-isipan mong mabuti ang iyong ginagawa. Umaasa kami na ito ay nagsisilbing paalala sa iyo, kaya tingnan mabuti. Patuloy na hinikayat ng mga tao si Levi. Tulad ng impyerno gagawin ko. Itanggal ni Levi habang naglalabas siya ng isang alon ng enerhiya upang gutihin ang banner bago ang mga piraso nito ay umuulan sa mga tao. Lubos na natigilan, hindi inaasahan ng grupo ng mga tao na magiging agresibo ang reaksyon ni Levi. Levi,
May idea ka ba sa ginagawa mo? Pinagtaksilan mo si Erudia. Tinalikuran mo ba si Erudia? Iyon ba ang lahat ng ito? Hindi napigilan ni Levi ang muling matawa nang ipagpatuloy ng mga tao ang kanilang damdamin na pamba-blackmail. So tell me, ano ang gusto mong sabihin? Ano gusto mo ha? Diretsong tanong ni Levi. Diretso tayo sa punto. Una, kung hindi ka tatutol, gusto naming ibigay mo ang iyong mga mali. Naiintindihan namin kung gusto mong magtabi ng ilan dahil sa sitwasyon ng iyong anak, ngunit iniisip pa rin namin na pinakamahusay na ibigay mo silang lahat. Pangalawa, gusto naming sabihin sa amin kung saan at paano mo nakukuha ang iyong mga nilikha. Pangatlo, gusto naming ibaba mo kaagad ang bounty. Hindi na kami mag-aaksaya ng anumang bagay sa iyong anak, at tiyak na hindi namin sila mapupunta sa aming mga kaaway, paliwanag ng pinuno bago bumaling sa kanyang mga taga-suporta. Ano sa palagay ninyo? Makatarungan ba iyon? Oo, sabay-sabay na sigaw ng mga tao bilang tugon. Crown King. Ito ang boses ng mga taong narinig mo lang, at ito ay sa buong Erudia. Tiyak na ayaw mo silang biguan. Retorikang tanong ng pinuno. Sa hindi malamang pagkakataon, napasigaw si Levi sa tanong nito. Wala bang hangganan ang kanilang kasakiman? Hindi lang nila gusto ang mga nakikita ko at ang aking mga lihim na makuha ang mga ito, ngunit gusto din nilang alisin ko ang bounty. Iyon ay tulad ng pagtatanong sa akin na itigil ang pagsisikap na pagalingin si Forlivia at iwan siyang patay. May ideya ba sila kung ano ang hinihingi nila dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2974. Ikaw ay ngunit isang aksaya ng space. May mga taong mas kasuklam-suklam pa sa Hoan. Nabuhay ako ng napakatagal na panahon, ngunit hindi ko pa nasaksihan ang antas ng kawalang hiyaan na ito, panunuyan ni Dr. Erebus. Pagkatapos, nagpa siya ang digital god na maging diretso sa hindi matitiis na grupo ng mga tao. Sa palagay mo ay sapat ka na para kumatawan sa buong Erudia. Huwag mo akong pagtawanan. Ilang daang tao lang kayo. Agad na nagalit ang grupo nang tumunog si Dr. Erebus at ang digital god. At sino sa tingin nyo dalawa? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita? Sa tingin mo, lahat ka ng ganyan dahil lang sa tinawag kang Erebus Angel at Angel of Light. Hindi ka karapat-dapat. Kung sakaling nakalimutan mo, sinubukan mong sirain ang mundo. Crown King, bakit kakampihan mo pa ang dalawang ito? Nilagyan ka ba nila ng spell or something? Tulad ng mga baliw na aso, ang grupo ay nag-snap sa sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanila. Sa ilang kadahilanan, naisip nila na mayroon silang mataas na moral. Galit na galit, si Dr. Erebus at ang digital na Diyos ay handang magpapisikal nang sinenyasan sila ni Levi na tumayo. Yun lang ba? May gusto ka pa bang idagdag? Nakangiting tanong ni Levi sa grupo. Nang marinig nila si Levi, nagulat ang mga tao dahil akala nila ay sasang-ayon siya sa kanilang mga kondisyon. Yun lang muna. Ipapaalam namin sa iyo kung may naiisip pa kaming iba. Ngumiti naman ang pinuno kay Levi. Crown King, matalino ka talaga. Isang taong mapagpasyahan na karapat-dapat sa aming paggalang, kaya naman patuloy kang nakikilala bilang Crown King ng Erudia. Oo, lahat purihin ang Crown King. Cheer ng grupo. Kung iisipin mo, makakaganti ka lang kay Idre kapag mas malakas si Erudia kaysa kay Zyperia. Sa suporta ng bansa, walang magagawa ang Zyperians kundi isuko si Idre sa iyo. Dahil inaakala ng mga tao na matagumpay nilang nahihikayat si Levi na ibigay ang kanyang mga pinagkukunan, nagpa siya silang lagyan ng butter ang lalaki. Sa tingin mo ba ay sapat na ang 10 sasakyang panghimpapawid upang ilipat ang mga nilikha? Tanong ng pinuno, na nakangisi. Kung hindi, maaari kaming palaging humiling na makakuha ng mas maraming sasakyang panghimpapawid o gumawa ng ilang mga biyahe, himinungkahi ng isa sa mga taga-suporta. Nakaayos na. Ngayon, magtrabaho na tayo. Gusto ko munang lumipat yung nasa likod. Gagawa na sana ang grupo ng mga tao sa limpak-limpak na nakikita nang biglang sumigaw ang lalaki, hindi ganoon kabilis. Pupunta ka ba sa mga nakikita sa likod ko? Oo naman. Hindi ka ba pumayag na ibigay sila? Wala akong natatanda ang ginawa ko iyon. Nagdilim ang mukha ng mga tao nang marinig ang tugon ni Levi. Tinanong mo pa kami kung may gusto pa ba kami.
Hindi ba ibig sabihin ay pumayag ka sa aming mga kondisyon? Pero hindi ko naman talaga sinabing pumayag ako, di ba? Kaagad, ang mga madilim na mukha ay napalitan ng galit nang magsimulang magtanong ang grupo kay Levi. Anong ibig sabihin nito, Levi? Tinatanggihan mo bang ibigay ang iyong mga hitsura? Ito ba ay isang uri ng biro, Crown King? Kailangan ko sila para iligtas ang anak ko. Paano ko pa gagawin iyon kung ibibigay ko sa iyo ang lahat? Retorikang tanong ni Levi. Bilang tugon, ang pinuno ay tumingin ng mga punyal kay Levi. Napakaraming oras na ang ginugol mo sa pagsisikap na iligtas ang iyong anak, ngunit hindi mo pa rin siya mapagaling, hindi mo ba nakikita? Hindi mo siya mailigtas. Ang ginagawa mo lang ay nag-aaksaya ng oras at ginagawa, kaya hayaan mo na lang siya. Wala ka nang magagawa dyan. Well, sa tingin ko ikaw ay isang aksaya ng espasyo, pakli ni Levi bago humakbang pasulong upang salakayin ang pinuno. Bam! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2975. Higit pang walang kabuluhang emosyonal na blackmail. Isang suntok lang ang kinailangan ni Levi para durugan ang ulo ng lalaki. Agad na naspray ang sariwang dugo sa mga malapit sa patay na ikinagulat nila hanggang sa kaibuturan. Ang mga taga-suporta ay natigil habang sinusubukan nilang malaman kung ano ang eksaktong nangyari. Binasag lang ba ng Crown King ang ulo ng isang tao? Sa kabilang banda, si Dr. Erebus at ang Digital God ay hindi mapakali nang makitang patay na ang hindi matitiis na pinuno. Para sa kanila, ang makitang sumabog ang ulo ng pinuno ay kasiya siya na para bang sila mismo ang sumalakay sa lalaki. Alam ng dalawa kung anong uri ng tao si Levi, at tiyak na hindi ito ang uri na madaling kapitan ng emosyonal na pang-blackmail. Hindi inaasahan ni Levi na aabot ng ganoon kalayo ang grupo ng mga tao, kaya alam niyang karahasan ang tanging paraan para harapin ang sitwasyon. Dahil sila ay mga Erudian, nagpasya si Levi na tiisin ang kanilang kabastusan. Kung hindi, matagal na niyang pinatay ang bawat isa sa kanila. Ang mga taong iyon ay tumawid sa linya ng hiling nila kay Levi na isuko ang kanyang anak na babae, itinuring na ang kanyang mga pagsisikap ay isang pag-aksaya ng oras at mga pagsubok. Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi ng mga bagay na iyon dahil handa si Levi na patayin ang sino mang maglakas loob na gawin iyon. Papatayin ko ang sino mang magtangkang pigilan ako sa pagliligtas sa aking anak. Isang buong minuto ang lumipas sa katahimikan bago tuluyang nanambalik ang pakiramdam ng mga tao. Levi, how dare? May ideya ka ba? Tatanungin ng grupo si Levi para sa kanyang aksyon, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong tapusin ang kanilang mga pangungusap. Mamatay. Sabay nito, agad na binugbog ni Levi ang mga naglakas loob na magsalita hanggang sa isang pulpol. Muli, natulala at nabuhusan ng dugo ang grupo matapos patahimikin ni Levi ang kanilang mga kasama. May gusto pa bang ibigay ko ang aking mga mali? Tanong ni Levi habang nakatitig sa mga tao. Tulad ng isang USA sa mga headlight, ang lahat ay natigilan at nangahas na hindi gumawa ng tunog. May gusto pa bang talikuran ko ang anak ko? Patuloy ni Levi, na walang ibang nakuha kundi katahimikan bilang tugon muli. Sabi mo selfish ako, pero sino ba talaga ang selfish dito? Hiniling mo sa akin na ibigay ang aking mga likas para sa kapakinabangan ng lahat ng Erudian, ngunit paano ang aking anak na babae? Hindi ba siya Erudian din? Iiwan mo akong patay sa anak ko para lang makuha mo ang resources ko, and you dare call me selfish? Anong biro? Nakuha ko ang lahat ng mga malilibot na ito sa aking sarili, at hindi ko ito ginawa sa lupang Erudian. Ibig sabihin sa akin sila. Kaya kong gawin kahit anong gusto ko sa kanila. Kung mahal na mahal niyong lahat si Erudia, bakit hindi ninyo ibigay ang sarili ninyo resources imbes na ay blackmail mo ako? Sa nang pambobomba ng mahihirap sa ilalim ng mga katanungan, ang mga tao ay patuloy na nanginginig sa katahimikan. Hindi lamang sila pisikal na pinagbantaan, ngunit sila rin ay hinamon sa moral. Alam na alam ng grupo kung gaano kalaki ang nagawa ni Levi para kay Erudia at maging sa mundo, ngunit hindi nila napigilan ang kanilang sarili nang makita nila ang limpak-limpak na nakikita na pag-aari ng lalaki. Hindi nila nais na tusan ni Levi ang mga likas na gas sa kanyang mga anak na babae dahil sila ay makasarili at sa kanyang sarili. Tanungin ko ulit, may iba pa bang gustong ibigay ko ang resources ko?
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2976. Desperado para sa anumang solusyon. Habang malamig na hinihingi ni Levi, ang kanyang tingin ay dumaan sa mukha ng lahat. I think. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may nagsalita. Gayunpaman, 2 salita lang ang nasabi niya bago siya pinatay ni Levi sa isang suntok. Tumalsik ang dugo sa hangin. Ayoko ng opinyon mo. Tinatanong ko kung narinig mo ako. Malamig na ungol ni Levi. Ang lahat ay bumalik sa kanilang katinoan at sumigaw, hindi na namin susubukan ang mga pagsubok. Kaya mo, pero papatayin ko ang sino mang gumawa. Bumalik at sabihin sa lahat. Kung may gustong mangagaw ng resources ko, go on. Yun ay kung hindi ka takot mamatay. Papatayin ko lahat ng mas mahina sa akin. Siyempre, kung iniisip mong mas malakas ka sa akin, puntahan mo lang ako. Sasalubungin kita anumang oras. Sa sinabi ni Levi, takot na takot ang daan-daang tao sa kanyang harapan na halos mabasa ang kanilang pantalon. Gayunpaman, naunawaan din nila na nakagawa sila ng isang karumal-dumal na krimen kay Levi. Kaya naman, hindi siya magdadalawang isip na pumatay. Kaagad, ang lahat ay nagsitakbuhan dahil natatakot silang babalikan ni Levi ang kanyang salita kung mananatili pa sila roon. Huwag kang magalit, Mr. Garrison. Hindi ko akalain na ganito pala kawalandiya ang mga hamak na ito. Naaaliw kay Dr. Erebus at sa iba pa. Minsan, ang mga sinasabi ng mga ordinaryong tao ang pinakamasakit. Hindi mahalaga. Ito ay pareho sa lahat ng dako. May mga taong magaling at ang iba ay hindi. Nang marinig iyon ng Digital God, mabilis siyang sumang-ayon, yeah. Para sa marami sa kanila, ang mga lumang gawi ay namamatay ng husto. Ang ilan sa kanila ay maaaring hindi man lang magsisi. Kung tutusin, baka lalo pa nilang kamuhian. Hindi bale, basta huwag lang silang mag-asaran sa harap ko. Kung gagawin nila, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Dahil doon, umikot si Levi at umalis. Matapos titigan ang likod ni Levi, nagpalitan ng tingin si Digital God at Dr. Erebus. Napaka-charismatic niya. Tanging ang mga taong lubos na nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan at makakapagsabi niyan. Kung ang kanilang kapangyarihan ay umabot sa isang tiyak na lawak, hindi nila kailangang sumunod sa mga pamantayang panlipunan. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila at sundin ang kanilang mga puso. Maaari silang pumatay sa isang kapritsyo nang hindi nangyari ng anumang dahilan. Iyan ang ikinainggit ng Digital God at Dr. Erebus. Higit sa lahat, marami na ang kumakalaban kay Levi ngayon. Gaya ng inaasahan ng Digital God, bagamat maraming tao ang nagsisi, ang ilan ay hindi. Kung tutuusin, mas lalo nilang kinaiinisan si Levi. Pagkatapos bumalik sa Erudia, inulit nila ang kwento. Hindi na nila kinailangan pang gawing mas dramatic ang pangyayari para magalit ang maraming tao. Sa pag-aakalang si Levi ay pagiging makasarili, ibinato nila ang lahat ng uri ng insulto at pamimintas kay Levi. Pinuna nila siya sa pagpatay din ng mga tao. Higit pa rito, pinaplano niyang itago ang mga likas sa kanyang sarili kahit na sila ay dapat na pag-aari ni Erudia. Kaya lang, nakuha ni Levi ang lahat para sa kanyang sarili. Inilarawan ng mga taong iyon si Levi bilang isang napakasamang tao. Dahil hindi narinig ni Levi ang mga komentong iyon, hindi siya mapakali. Hindi bale basta't hindi nila inilapat ang kanilang bibig sa harap niya. Kung tutuusin, wala siyang panahon para turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, kapag natapos na niyang gamutin ang lason ni Forlivia, maaaring personal niyang hanapin ang bawat isa sa kanila. Matapos siyang pagmasdan ng ilang araw, natuklasan ni Levi na maaaring pansamantalang i-freeze ng yelo ang lason. Gayunpaman, naunawaan niya na ang lason ay napakalakas. Hindi lamang ito napakatuso, ngunit mayroon din itong nakakatakot na makagagawa ng mabilis. Sa lalong madaling panahon, maaari itong umangkop sa kama ng yelo. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi na magiging darating ang ice bed. Kakailanganin pa niyang maghanap ng solusyon at mahiwagang gamot. Si Troy at ang 80 iba pang mga tao ay naghahanap para sa Ecclesiastic Order, na siya ay may mataas na pag-asa para sa. Ang ikalawang bahagi ng Poison Handbook ay nasa Ecclesiastic Order din.
Siya ay lubos na umaasa na ito ay maaaring maging isang solusyon, ngunit walang anumang mga pahiwatig. Kahit na ano, ang pasanin na ito ay nagpapabigat pa rin sa kanya. Kung magpapatuloy ito, ang mga epekto ng gantimpala ay hihina. Nasubukan na niya ang lahat ng solusyon at mahiwagang gamot. Lahat ng uri ng mga individual ay dumating din upang suriin ang Forlivia. Gayunpaman, naging walang saysay ang lahat. Ang pag-asa ay patuloy na lumiliit sa mga darating na araw, na ayaw niyang makita ni Levi. To be honest, nagpapanik siya. Ilang sandali na lamang ang layo niya mula sa pagwawalang bahala sa lahat ng iba pa at sa paggamit ng anumang posibleng solusyon. Nasaan ang pag-asa para mailigtas si Forlivia? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2977. Ang Pandaraya. Matapos niyang ipahayag ang gantimpala, mas kaunti ang mga tao na nagnanais na makakuha ng gantimpala mula kay Levi sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga solusyon upang gamutin ang lason ni Forlivia. Sa halip, mas marami ang nakatutok sa mga ni Levi. Marami ng puwersa ang nag-iisip na muli silang lumayo sa kanya. Maging sina Zyperia at Idre ay nakabantay sa kanya. Para kay Idre, napatunayang matagumpay ang kanilang paraan ng paglikha ng mga Diyos-Diyosan at handa na ang unang batch ng mga ibig sabihin na nilikha ng Diyos. Sa daang taong na eksperimento, 9 sa kanila ang matagumpay. Ngayong mayroon ng 9 na Diyos si Zyperia, lumikha ito ng malaking kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo. Naniniwala sila na hindi ito dapat magpatuloy dahil magiging mas makapangyarihan si Zyperia. Sa teoryang pagsasalita, maaari silang magkaroon ng maraming Diyos hanggat gusto nila. Gayunpaman, maraming kinakailangan para sa paglikha ng mga detalye, kaya ang presyo ay napakataas. Kinailangan nilang gumamit ng maraming enerhiya na kristal at mahiwagang damo. Isang makapangyarihang bansa tulad ng Zyperia ang maaaring maglunsad ng gayong eksperimento. Ang ibang mga bansa o puwersa ay hindi maaaring gayahin iyon, kahit na alam nila kung paano lumikha ng mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, wala silang makita. Dahil dito, naging target ng lahat si Levi, kabilang ang Zyperia. Bagaman mayroon pa silang 9 na Diyos, nag-eksperimento sila sa 100 tao. Napakababa pa rin ng kahusayan. Noong nag-invest sila sa resources, hindi lang ito para sa 9 na tao, para sa 100 tao. Kung sasayangin nila ang mga nahuhulog iyon, darating ang araw na hindi na nila ito masuportahan. Gayunpaman, kung nakuha nila ang kanilang mga kamay sa mga hitsura ni Levi, malulutas nila ang lahat ng kanilang mga problema. Nalalapat ito kapwa sa Zyperia at sa iba pang mga bansa. Hinanggad ni Hydra na magkaroon ng mga malig iyon ng labis na pinag-uusapan nila kung paano makuha ang mga iniisip ni Levi. Mukhang hindi tama na agawin sila ng diretso sa kanya, kaya isa lang ang solusyon, ang linlangan siya. Itinakda na nila ang kanilang isip na kunin ang mga likas na mula kay Levi sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang kahinaan ni Levi ay kapansin-pansing halata, Forlivia. Di nagtagal, ipinakalat ng organisasyon ang balita tungkol sa isang mahiwagang gamot, ang 10 Millennium Snow Lotus, na makapagpapagaling ng daan-daang sakit. Kahit na ang Snow Lotus ay nalante na at kalahating madali na lang ang natitira, hindi pa rin maalis ang mga lason. Ang balita ay agad na lumikha ng isang malaking kaguluhan. Isang misteryosong tao ang may 10 Millennium Snow Lotus, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Gayunpaman, alam nila na ang misteryosong lalaking ito ay nasa Erudia at tinitingnan ang mga katangian ni Levi. Humingi siya ng napakataas na presyo, 10 tonelada ng mga kristal na enerhiya at 1,000 mahiwagang damo. Hindi alam ang kanyang kahilingan ay mas baliw kaysa kay Kuro Dragon, ngunit iginiit din niya na hindi niya tatanggapin ang anumang mas mababa. Hindi nagtagal ay nakarating kay Levi ang balita. Imbestigan mong maigi. Baka totoo. Hindi alintana kung ito ay masama, sa palagay ko ay dapat nating subukan ito, mungkahi ni Dr. Erebus. Isang 10 Millennium Snow Lotus mula sa Erudia. Baka ito na ang solusyon. Subukan mo lang, sang-ayon ni Levi. Nakaramdam siya ng pag-asa nang marinig niyang binanggit si Erudia. Pagkatapos ng lahat, ang mga kapangyarihan ng sinaunang gamot ni Erudia ay lampas sa imahinasyon ng isang tao. Normal na magkaroon ng gayong mga halamang gamot. Dr. Erebus pursed kanyang mga labi. Gayunpaman,
Ang kabilang partido ay napakahigpit sa kanilang mga kinakailangan. Hiniling nila na bigyan namin sila ng kalahati ng mga pagbabago bago ang palitan. Iyan ay 5 tonelada ng na enerhiyang kristal at 500 mahiwagang damo. Hindi maliit na halaga iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Levi, sige. Sinabi niya iyon sa 2 pangyayari. Una, mayroon siyang napakaraming nakikita na maaari niyang ibigay ng libre. Pangalawa, hindi siya natatakot na ma-scam. Kung nangyari iyon, personal niyang mahahanap ang mga salarin. Mabilis na nag-ayos si Dr. Erebus para doon. Ang kabilang partido ay lubhang tuso, hindi nila hinayaang bigyan siya ni Dr. Sa halip, hiniling nila sa kanya na ipamahagi ang mga katangiang ito sa 10 lugar sa Erodia. Ang isang maliit na bahagi ng mga mali ay ilalagay sa bawat lugar. Sinunod ni Dr. Erebus ang mga tagubaylang iyon at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilagay ang mga nasa isang lugar na iyon. Isa pa, walang pinayagang manatili doon at bantayan ang mga gamit. Di nagtagal, ang lahat ng mga mali sa 10 lugar ay inalis. Natural, si Hydro ang nagnanais ng mga likas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2978. 10 Millennium Snow Lotus. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa isang maliit na isla. Habang pinagmamasdan nila ang napakalaking yaman, napangiti sila sa tuwa. Wala talaga silang 10 Millennium Snow Lotus, lahat ay gawa-gawa para maakit nila si Levi. Nag-quote sila ng napakataas na presyo para samantalahin ang desperasyon ni Levi para sa mga solusyon. Naisip nilang tiyak na papayag si Levi sa kanila. Kung tutuusin, hindi naman siya nagkulang sa resources. Kung wala ang aktwal na 10 Millennium Snow Lotus, hindi sila maaaring makipagpalitan kay Levi. Dahil talagang gusto ni Levi na suriin ang mga kalakal sa panahon ng palitan, malalantad ang mga ito at mahuhulog ang scam. Kaya naman, humingi sila ng 50% na deposito, para maibigay muna sa kanila ni Levi ang bahagi ng mga likas. Dahil iyon lamang ang deposito, hindi nila mapuko ang hinala ni Levi. Gayunpaman, sa simula pa lang, ang depositong iyon lang ang nilalayo nila, ito ang tunay nilang layunin. Ang 10 tonelada ng mga kristal na enerhiya at 1,000 mahiwagang halamang gamot ay isang kaguluhan lamang. Ang kanilang layunin ay linlanggan ni Levi na ibigay sa kanila ang deposito, na siyang 5 tonelada ng mga kristal na nagbibigay ng enerhiya at 500 mahiwagang damo. Walang sino man ang aasahan na hindi sila pupunta pagkatapos ng buong kabuuan. Sa halip, kalahati lang nito ang tina-target nila sa simula pa lang. Masyadong peligroso ang humingi ng sobra. Kung nabigo ang pag-check ng mga kalakal, wala silang makukuha. Hindi lang panganib si Levi sa kanila, alam din nilang makikialam si Idre. Pagkatapos ng lahat, ang prinsipyo ni Idre ay itigil ang anumang bagay na maaaring makinabang kay Levi. Kahit na nakuha nila ang kanilang mga kamay 10 tonelada ng mga katangian na kristal ng enerhiya, maaaring hindi nila maibalik ang lahat ng ligtas. Kaya naman, mas mabuting linlanggan na lang si Levi ng kalahati ng hiniling na halaga. Siguradong ibibigay niya ito sa kanila. Higit pa rito, dahil maghihintay si Idre sa huling palitan, madali nilang maaga ang mga. Ano man ito ay isang win-win na sitwasyon para sa Hydran. Hahaha, mayroon kaming napakaraming nakikita na halos hindi ko maisip ito. Tanging ang pagkakaroon ng 5 kapangyarihan sa mundo na maaaring mangyari. Ang mga sumusunod na ito ay isang pagpapala sa kritikal na panahon na ito. Ito ay kamangha-mangha. Nakatitig sa tumpok ng mga mali, lahat ay tuwang-tuwa. Tama, ngayong naabot na natin ang ating layunin, dapat pa ba nating makilala si Levi? Tanong ng isa sa kanila. Oo naman, dapat natin siyang salubungin ng direkta at ipasa sa kanya ang isang pekeng Snow Lotus. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na siya ay na-scam. Nai-imagine ko ang ekspresyon ng mukha ni Levi pagkatapos malaman ng babong iyon na niloko siya. Hahaha, ang sarap sa pakiramdam. Levi, ito ang kinahinatnan ng hindi pagsali sa amin. Nararapat kang dein. Samantala, mabilis na bumalik si Dr. Erebus at in-update si Levi, Mr. Garrison, masyadong tuso ang mga taong iyon, nilang dinala ang mga mabilis. Masyadong malayo ang mga tauhan ko para bantayan sila. Gayunpaman,
Inayos nila ang swap na gaganapin bukas. Pagkatapos naming suriin ang 10 Millennium Snow Lotus at kumpirmahin na ito ay authentic, ipapasa namin sa kanila ang iba pang mga pagsubok. Okay, tumanggo si Levi. Kinabukasan, dumating si Levi at ang iba pa sa meeting point. Dinala nila ang natitirang mga panlabas sa kanilang sasakyang panghimpapawid. May ilang tao mula sa kabilang panig na naghihintay sa kanila, lahat ay nakasuot ng maskara. Gayunpaman, ang taong nakatayo sa harap ay may hawak na isang kahon. Nang makita ni na Levi at Dr. Erebus ang mga lalaking iyon, napagtanto nilang may mali. Ang mga lalaking ito ay mas malakas lamang ng bahagya kaysa sa karaniwang tao, kaya parang nandyan lang sila para dalhin ang mga bagay. Malayo ito sa inaasahan ni na Levi at Dr. Erebus. Ang sinumang maaaring magkaroon ng 10 Millennium Snow Lotus ay tiyak na hindi isang mahinang paksayon. Kung ang isang mahinang pangkat ay may napakalakas na bagay, hindi nila ito mapoprotektahan. May kakaiba, bagamat iilan na sa kanila ang nakapansin na may mali, mayroon pa rin silang kaunting pag-asa. Kung tutuusin, iyon naman ang ginagawa nila noon pa man. Nang makita ng taong may hawak ng kahon si Levi, humakbang siya at sinabing, "Ikaw si Mr. Garrison, tama. May humiling sa akin na ipasa sa iyo ang 10 Millennium Snow Lotus, suriin at tanggapin ito." Kinuha ni Levi ang wooden box at dahan-dahan itong binuksan. Dr. Erebus at Digital God ay lumapit din. Boom! Ang isang nakakatakot na pakiramdam ng puot ay agad na lumabas mula sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2979. Mukhang espada ba ito? Pagkabukas ng kahon, nakita nila ang isang sanga ng puno na nakahiga sa loob. Wala na ang 10 Millennium Snow Lotus at tanging sanga na lang ng puno ang makikita. Si Levi ay kumukulo sa galit at maging si Dr. Erebus ay galit na galit. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto habang ang isang nakakatakot na kislap ay sumilay sa kanilang mga mata, na para bang nais nilang parusahan ang lahat. Nalinlang tayo. Pagkatapos ng mahabang paghihintay na iyon, hindi na ito ang 10 Millennium Snow Lotus. Sanga lang ng puno, kasuklam-suklam, the asterisk and it, niloko talaga nila kami ng ganyan. Naguguluhan din ang mga katapat ni Levi. Tinanggap sila ng isang misteryosong lalaki para ihatid ang kahon, kaya hindi nila alam kung ano ang nasa loob nito. Akala nila isa lang itong mamahaling gamit. Gayunpaman, nang mapansin nila ang mga reaksyon ni Levi at ng iba pa, pumunta sila upang tingnan ang subconsciously. Baka sa mukha nila ang labis na kawalan ng paniwala nang makita nila ang sanga ng puno. Ang misteryosong lalaki ay gumastos ng napakaraming pera upang maihatid kami ng isang sanga ng puno. Tingnan mo, may laman sa loob, bulalas ng isa sa kanila nang may makitang papel sa ibaba. Dahan-daang hinawakan ni Levi ang sanga ng puno at inilabas ang papel. Pagkatapos niyang baklatin, nakita niya ang mga salitang, "Levi Garrison, isa kang tanga. Niloko ka lang. Ipauubaya namin sa iyo ang natitirang bahagi ng mga kapaligiran para makapag-opera ka para maging mas matalino ang iyong sarili." Hahaha, humagalpak ng tawa si Levi. Magaling. Mayroong maraming mga tao na sinubukang bawiin ang mga mali na mula sa kanya sa pamamagitan ng paraan ng pagdaraya. Sinubukan nilang ipagpalit ang mga nahukay para sa kanilang mga walang kwentang halamang gamot o ideya. Masyadong marami sa kanila ang nakita ni Levi. Gayunpaman, dahil nais pa rin niyang umasa ng isang himala, hindi siya masyadong naabala nito. Ito ang unang pagkakataon na may nanloko sa kanya ng lantaran. Hindi lamang iyon ngunit ang buong scam na ito ay naisakatuparan din ng propesyonal. Nilinlang siya nito ng maraming hitsura. Gayunpaman, inaasahan ito ni Levi. Sa simula pa lang ay napansin na niya na may nangyayaring malansa. Ang bagay ay hindi siya natatakot na ma-scam. Pagkatapos ng lahat, ang solusyon ay maaaring gumana. Hanggat makakatulong ito kay Forlivia, hindi niya bibitawan ang anumang pagkakataon. Ma-scam man siya, gusto pa rin niyang tumaya. Kung totoo ang 10 Millennium Snow Lotus, baka gumaling ang lason ni Forlivia. Gayunpaman, natalo siya sa taya. Ang mga manloloko ay hindi ganoon kamatikaw. Sa simula pa lang, ang kanilang layunin ay higit sa lahat ng mga bagay na iyon. Ang mga taong iyon ay humihingi ng napakataas na presyo bilang mga distractions.
Tumawa talaga si Levi. Hindi lamang siya ay hindi galit, ngunit siya ay gufo ang taos-puso. Hindi masama, may nagawang manlinlang sa akin. Bastard. At ito. Gustong mamatay ng mga scammer na yan. Piniprovoke nila tayo. Pinapahiya nila tayo. Gayunpaman, galit na galit si Dr. Erebus at Digital God, iniisip na iniinsulto ng kabilang partido ang kanilang katalinuhan. Ang kahihiyan na ito ay hindi mabata, lalo na ang sanga ng puno. Maaari lamang silang gumamit ng random na snow lotus, ngunit pinili nila ang isang sanga ng puno. Mukhang may balak silang ipahiya tayo. Sinisiraan pa nila si Levi sa kapirasong papel. Dumagundong. Isang nakamamatay na aura ang bomb alot sa buong lugar, dahilan para mapaluhod ang mga lalaking naghatid ng kahon. Patawarin mo kami. Hindi natin ito ginagawa. Kakakuha lang namin ng misteryosong lalaking iyon para maghatid ng box. Wala tayong kinalaman dito. Nang mapagtanto na maaaring nasa panganib ang kanilang buhay, natakot ang mga lalaki. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Levi at ipinagpatuloy ang paglalaro sa sanga ng puno. Habang sinusuri niya ang sanga ng puno, kinulat niya ang kanyang mga labi sa isang uhaw sa dugo ng ngiti. Bakit hindi mo itapon, Mr. Garrison? Tanong ni Dr. Erebus, hindi napigilan ang sarili. Nakakahiya ito kaya hindi niya gustong tingnan ang sanga ng puno. Tumawa si Levi. Bakit ko itatapon? Hindi mo ba naisip na parang espada iyon? Matapos silang paalalahanan ni Levi, napatingin si Digital God at Dr. Erebus. Sa katunayan, ang sanga ng puno ay tila isang espada. Isang espada, pwede bang? Napagtanto ni Dr. Erebus at Digital God ang isang nakakatakot na tingin kay Levi at nanginginig. Kahanga-hanga ang pakiramdam na pumatay ng isang tao gamit ito. Natatawang bulalas ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2980. Hawakan ito. Bahagyang iwinagayway ang sanga ng puno sa hangin, nagpatuloy siya, isasaksakin ko yan sa mga manloloko at bubunutin. Bubuhos ang dugo sa lupa. Bagamat ngiting-ngiti si Levi, naisip ng lahat na kamukha niya ang demonyo. Masyado lang siyang nakakatakot, biglang nawala ang ngisi sa mukha ni Levi. Imbestigahan kung sino ang mga manloloko at hulihin sila. Iingatan ko itong sanga ng puno. Kapag nahuli na sila, gagamitin ko itong sanga ng puno para maubos ang dugo nila hanggang sa huling patak, sunggal ni Levi na may masamang tingin. Nakuha ko, sagot ni Dr. Erebus at Digital God habang lumulunok sila. Ang iba ay nanginginig na hindi mapigilan, pakiramdam na may isang bundok na nagpapabigat sa kanila. Kahit nakunin ng mga tao ang mga bagay ni Levi, hindi sila mabubuhay para gamitin ito. Kung manggahas silang magsinungaling kay Levi, ang tanging kahihinatnan nila ay kamatayan. Hahaha, nakita mo ba kung ano ang hitsura ni Levi, ang damas na iyon, nang mapagtanto niyang naloko siya? Mamamatay na ako sa kakatawa. Gusto ko talaga siyang lokohin ulit. Lahat ng tao sa Hydran ay nagtatawanan sa isla, lalo na silang 5 na nakilala kay Levi noon. Ang kanilang mga ngiti ay ang pinakamaliwanag. Hindi nagtagal, kumalat ang balitang niloko si Levi at naging biro siya. Sa sobrang saya, gustong malaman ni Zypria at Idre kung sino ang nanloko kay Levi. Marami pang iba ang natutuwa dito ng lihim din. Iniinsulto ng karamihan sa mga tao sa Erudia si Levi dahil sa pagiging tanga. Hindi lamang siya tumanggi na ibigay ang mga mali kay Erudia, ngunit nalilimutan din siya. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang balita na narinig ni Hoan sa taong iyon. Gayunpaman, nagsiwalat din ito ng 2 problema. Una, may sapat na klase na si Levi. Pangalawa, sobrang desperado si Levi na pagalingin si Forlivia kaya napaka-vulnerable niya sa mga ganitong scam. Nang bumalik si Levi, napagtanto niya rin iyon. Nagbago ang kanyang pag-iisip dahil sa sitwasyon ni Forlivia. Hindi ako dapat magpanik at kumilos ng padalos-dalos. Tiyak na magkakaroon ng solusyon. Samantala, may ilang tao mula sa Ecclesiastic Order na naglalakad sa isang restricted area sa Erudia. Sila ang 3 lalaki at babae na nakita noon ni Levi. Naiintindihan naman kung bakit na-scam si Levi. Handa siyang tanggapin ang anumang gastos para sa kanyang anak. Gayunpaman, nalilito ako sa isang bagay.
Noong nagpunta ako imbestigahan kung saan nakuha ni Levi ang kanyang mga hinahanap, wala akong mahanap na kahit ano. Para siyang makakakuha ng resources kung kailan niya gusto. Kakaiba talaga. Bakit hindi tayo makipag-deal sa kanya? Nag-aalok kami upang gamutin ang lason ng kanyang anak na babae. Pakinggan natin ang opinyon ng hepe ng militar pagkatapos nating iulat ito sa kanya. Pagkatapos, maraming tao ang lumalapit kay Levi dahil sa gantimpala. Bagamat medyo marami ang nagtatangkang linlangan siya, wala silang ginawang labis at nagpakatanga lamang. Kung tutuusin, hindi na magiging madali ang humingi ng malaking gantimpala. Noong nakaraan, hindi pinansin ni Levi ang mga taong nagtatakang manloko sa kanya ng kanyang mga nakikita. Gayunpaman, itinagubilan na niya ngayon kay Dr. Erebus, itala ang lahat ng mga tao o puwersang nagtatangkang linlangan ako. Sa hinaharap, ay settle natin ang score sa kanila mamaya. Unti-unting naipon ang galit ni Levi. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala si Terendia, na ikatlo sa buong mundo sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ng ilang kinatawan. Si Terendia ang puwersa na nagsusulong para sa pag-agaw ng mga sumusunod ni Levi. Nakilala nila si Levi dahil gusto nilang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa mga nakikita. Nang marinig ang dahilan na iyon, natigilan si Levi. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong naghahanap sa kanya dati ay gustong talakayin ang lason ni Forlivia. Ano ang sinusubukang gawin ni Terendia? Papasukin sila. Hindi nagtagal, pumasok ang mga kinatawan ni Terendia. May 7 sa kanila, 1 sugo at 6 na Diyos. Isa itong makapangyarihang grupo. Bakit ka nandito? Tanong ni Levi. Levi, nandito kami sa ngalan ng Terendia para hilingin sa iyo na ibigay ang lahat ng iyong nakikita sa Terendia. Higit pa rito, dapat mong ibunyag ang sikreto kung paano mo nakuha ang lahat ng mga nilalamang ito. Sa madaling salita, dapat mong ipahayag ang lahat ng iyong mga nilikha ay atin na ngayon.